Hindi talaga makapaniwala si Ning Yi sa narinig at pinapaulit pa talaga kung pipili nila na mag-clear sa Hell difficulty ng dungeon. Napapatanong na lang siya kung tama ba ang narinig niyang Hell difficulty mula kay Lin Moyu habang halatang nababahala sa magiging kalalabasan na ito. Meron siyang napakadilim na ekspresyon dahil nga sa alam niya tungkol sa kung gaano kahirap ang Hell difficulty. Napapaisip tuloy siya na kahit si Zhou Lesheng na isang level 30 na legendary class ay nagawa lang na alukin si Ning Yi na mag-clear sa Nightmare difficulty na ito. Nang marinig ang tanong ay pangiting sumagot si Lin Moyu na tama nga siya. Tila ba nabago na ito ang pagkabalisa ni Ning Yi na ngayon ay meron ng isang napakaliwanag na aura mula sa narinig. Napapangiti ito at sinabing kung ganoon ay maganda yun para sa kanilang dalawa dahil hindi pa nga nagagawang makita ni Ning Yi kung paano ang isang Hell difficulty dungeon kaya naman gusto niya ito ang maranasan ngayong nag-aalok na nga si Lin Moyu na mag-clear dito. Si Zhou Lesheng naman ay nasa gilid lang at mukhang kampanteng pinagmamasdan at pinakikinggan ang usapan ni Lin Moyu. Siguradong sigurado siya na babalik kinabukasan si Ning Yi sa kanya at sasabihan siya na samahan na lang siya na mag-clear ng dungeon. Masyadong sigurado si Zhou Lesheng sa kanyang iniisip dahil anong dungeon naman daw ang kayang maklear ni Lin Moyu kung nasa level 23 pa lang naman siya. Pagkaraan ng kaunting pahinga ay dumiretso na sina Lin Moyu at Ning Yi sa harap ng malawak na dungeon gate. Sinimulan na ni Lin Moyu na gamitin ang kanyang cooldown talisman na ibinigay ni Bai Shen habang si Ning Yi naman ay tuwang-tuwa dahil sa bagong karanasan na madadama niya ngayon at sa wakas ay masusubukan na niya ang Hell difficulty. Nang pinindot ni Lin Moyu ang cooldown talisman, nagsimula silang kuminang ng puti at nagsimulang ma-teleport papunta sa loob Dragon Frontline Post na dungeon. Ang ginawa nilang ito ay nakaagaw sa pansin ng mga nasa paligid ng dungeon gate na medyo naalarma sa nakita at napapatanong kung talaga bang nakakita sila ng dalawang tao na nang ahas na pumasok sa isang dungeon na naka-Hell difficulty. Hindi ba nagpapakamatay lang sila sa ganyan? Napakomento ang isang babae at sinabing naaalala na ang huling party na nagawang mag-clear sa Hell difficulty ay mula sa School of Creation and Divinity Xiajing Academy. Sinuportahan siya ng isang lalaki sa tabi na meron din daw siyang naalala tungkol sa isang napakagaling at napakalakas na babaeng propesyonal. Sa naalala niya ay siya ay tinatawag na Blade Dancer na mukhang ang kapatid ni Lin Moyu na si Lin Mohan. Pinabayaan na lang ng mga taong ito ang dalawang iyon dahil sa tingin nila ay pumasok lang siguro sila sa dungeon para maglibot-libot at tumingin-tingin sa loob na ito. Sa loob ng dungeon ng Dragon Frontline Post, agad na ginamitan ni Lin Moyu na kanyang skill na skeleton armor si Ning Yi. Binalot si Ning Yi ng katulad na asul na skeleton armor ni Lin Moyu na tinitingnan kung ano ang defensive skill na iyon na ginamit niya sa kanya. Sinabi ni Lin Moyu na ang skeleton armor na iyon ay para sa karagdagang kaligtasan ni Ning Yi at para na rin sa mga sorpresang atake ng mga dragon. Sumang-ayon si Ning Yi sa ideya na proteksyon na iyon at sinabing talagang ramdam niya na ligtas siya dahil sa skeleton armor na iyon. Matapos mag-cast ng skeleton armor sa kanilang dalawa ni Ning Yi, sunod namang ay wanatawag ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton. Itinaas niya ang kanyang kamay at nabalot ng malaberding apoy ang kanyang kamay na sinundan ng paglabas ng kanyang mga skeleton warriors at skeleton mage. Alam ni Lin Moyu na basta hindi magawang makatama ng mga crowd control skills kagaya ng stun ang mga dragon, magiging mas napakadali ng dungeon na ito para sa kanilang dalawa ni Ning Yi. Matapos lumabas ang mga skeleton ay agad na silang nagkalat at sinimulang ubusin ang mga dragon tribe spearmen sa paligid nila. Ginagamitan sila ng rage strike ng mga skeleton warrior at wala nang magawa kung hindi ma-one hit sa kanila. Binibigyan sila ng 300,000 experience at isang dragon tribe skin ng pagpatay sa isang level 30 na dragon tribe spearmen. Nang makita ito ay natutuwa si Ning Yi na nandoon lang at pinapanood ang mga skeleton warrior na durugin ang mga dragon. Napakomento siya na pakiramdam niya ay napaka-relax niya kahit na nasa loob siya ng isang Hell difficulty dungeon. Si Lin Moyu din ay nakikinood ay patuloy na inoobserbahan ang labanan at sinabing tama nga ang sinabi ni Ning Yi na hindi naman ganoon kahirap ang Hell difficulty. Nang marinig ito ay pinindilaan ni Ning Yi si Lin Moyu dahil alam niyang si Lin Moyu lang talaga ang pwedeng magsabi na hindi ganoon kahirap ang dungeon habang ang iba ay nagpapakahirap na makumpleto kahit na ang mga napakadaling mga normal difficulty na dungeon. Sa tingin niya ay masyadong pinapakita ni Lin Moyu na napakadali na ito pero sa totoo ay hindi talaga. Habang nag-uusap ay patuloy sa pagsugod ang mga skeleton ni Lin Moyu na pinapaulanan ng mga elemental attacks at mga atake mula sa espada ang mga dragon na wala nang magawa kung hindi tanggapin na mamamatay na lang sila. Ang labanan ay medyo magulo kung saan nagliliparan ang mga kidlat at tipak ng yelo papunta sa mga dragon. Hindi mapigilan ni Ning Yi na patuloy na mamangha sa nakikita dahil naging mas malakas na naman si Lin Moyu kumpara sa dati at ngayon ay nagagawa na niyang makapagpatawag ng mga mage type na mga skeleton. Pagkaraan ng labanan na iyon, medyo tumahimik muna at patuloy na naglakad sina Lin Moyu. Habang naglalakbay ay tinanong ni Lin Moyu kung may mga kailangan pa bang materials mula sa mga dragon maliban sa mga dragon core si Ning Yi para sa misyon na binigay sa kanya.
Sumagot naman dito si Ningyi na sinabing siya ay isang ring malakas at di matitinag na babae. Ang kanya daw unang misyon ay matagumpay niyang nakumpleto at nakuha na rin ang gantimpala para misyon na iyon. Inilabas niya ang isang singsing at ipinakita ito sa taas ng kanyang kamay kay Lin Moyu. Sinabi niya rin na ngayon para sa kanyang pangalawang misyon, kailangan niyang makakuha ng isang Dragon Core, makaabot sa level 25 at maging isa ring 1-star private. Mabalik sa singsing kanina, tinanong ni Lin Moyu kung ano yon. Ang singsing ay tinatawag na Ring of Brulan na dinadagdagan ng isang level ang lahat ng skills ng magsusuot. Pinuri ni Ningyi ang singsing at sinabing hindi ba napakaganda na ito. Ang singsing na yun daw ay gawa mula sa Goblin King's Core na nakuha at ibinigay ni Lin Moyu kay Ningyi noon. Tinapos daw muna niya ang kanyang unang misyon bago gawin iyon at muntik pa siyang mamatay dahil doon. Habang casual na nag-uusap ay biglang merong isang maitim na anino na akmang sorpresang aatakahin sana si Ningyi pero nagawang iiwas at heal ni Lin Moyu si Ningyi palayo sa atake ng nilalang na yon na lubos na ikinagulat ni Ningyi. Agad namang sinalubong at kinalaban ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang dragon assassin na iyon na sa tulong wind attack mula sa skeleton mage ni Lin Moyu ay nagpawala sa skill ng dragon assassin na invisibility. Mukhang nakakabigla ito kay Ningyi na nagsimulang mapakapit kay Lin Moyu na ibinalik din naman ang pabor. Nagtataka si Ningyi kung ano yung hindi nakikitang halimaw. Kinumpirma ito ni Lin Moyu at sinabing ang halimaw na iyon ay may invisibility skills dahil sa pagiging assassin. Nang personal na maranasan iyon ay hindi na nagtaka si Ningyi kung bakit tinawag ito ang Hell Difficulty. Buti na lang ay kayang-kaya ng mga assassin class na skills ni Ningyi na makahagilap ng mga kalaban sa kabila ng kanilang mga invisibility skills. Inalok niya na gamitin ang mga skills na ito para makatulong naman kay Lin Moyu. Ginamit ni Ningyi ang kanyang skill at nagsimulang magningning ng pula ang kanyang mata na sensiales ng pagka-activate ng invisibility detection na skill niya. Matapos magamit ay nagsimula niyang ituro ang kinaroroonan ng sumatotal na 3 kalaban na nakatago gamit ang kanilang skill na invisibility. Agad namang ginamit ng mga skeleton ni Lin Moyu ang impormasyon at sinugod ang mga Dragon Tribe Assassin na nagpaplano ng ambush. Ang pagpatay sa isang level 32 na Dragon Tribe Assassin doon ay nagbibigay ng 320,000 experience at isang Dragon Tribe Heart. Nakangiting pinuri ni Lin Moyu ang mga kakayahan ni Ningyi at dahil meron na siya ngayon sa paligid niya, hindi na kailangan ni Lin Moyu na palaging nagbabantay at nakaalerto laban sa mga di nakikitang mga kalaban. Tumalikod naman si Ningyi at sinabing maaasahan at malakas pa rin naman daw siya. Nakita rin ni Ningyi ang badge ni Lin Moyu at pinuri siya na nakaabot na pala sa 2-star private. Sinabi naman ni Lin Moyu na nakaabot siya agad dito dahil nakapatay siya ng ilang mga Abyss Hound. Pahinang sinuntok ni Ningyi si Lin Moyu sa dibdib at sinabing mukhang nahuhuli na naman daw siya dahil kay Lin Moyu kaya naman magmula ngayon, kailangang si Lin Moyu naman ang manguna. Di na natinag si Lin Moyu dito at pumayag na lang sa sinabi ni Ningyi. Matapos ang panandaliang away laban sa mga Dragon Tribe Assassin, nagpatuloy sina Lin Moyu sa paglalakad hanggang sa makaabot sila sa isang napakalaking batong estatwa. Nagsimulang pagngalati ni Lin Moyu ang kanyang mga ngipin ay naghahanda sa papalabas na boss monster. Sinabihan ni Lin Moyu si Ningyi na umatras na muna at lumayo muna sa kanya ngayon. Hindi maintindihan ni Ningyi kung bakit ngunit sinunod pa rin niya ito. Hindi niya alam kung bakit gusto ni Lin Moyu na umalis siya. Alam ni Ningyi na dahil sa silent casting style ni Lin Moyu, karaniwang hindi napapahamak ang mga summoner type. Nang makalayo na si Ningyi, nagsimulang lumapit si Lin Moyu sa batong estatwa at binati ito. Sinabihan niya ito ang lumabas at magkaroon ng kaunting kasiyahan. Nagsimulang mabitak ang mga bato na bumabalot sa boss monster na nahuhulog sa lupa. Si Ningyi naman ay umakyat na lang sa puno, naglagay ng tel ang mauupuan at nagpatuloy na panuurin si Lin Moyu na lumaban mula sa malayo. Ang kanyang storage space ay selyado at hindi niya mabuksan at ang meron na lang siya na natira ay isang pirasong kamote. Natapos na matanggal ang nakabalot na mga bato sa boss monster at ngayon ay handa nang mapatay ni Lin Moyu na pinapaligiran siya kasama ng kanyang skeleton army. Mula sa taas naman ay nakita na ni Ningyi kung ano ang itsura ng dungeon boss. Pagkalabas pa lang ng boss ay ginamitan na agad ni Lin Moyu ng skill niya na slow curse ang nababalot sa apoy na dragon. Pinuliputan ng mga pulang tanikala ang boss na nagpabagal sa mga galaw na ito at mabawasan ang panganib na dala ng napakataas na agility stats na ito. Sumigaw ang boss at na-activate ang resistance enhancement na ito na binabawasan ang bisa ng skill na slow curse ni Lin Moyu. Nagsimulang masira ang mga tanikala na nakapalibot sa boss at nababawi muli ang bilis na ito. Agad na pinasundan ng boss ng skill na ito na group knockback at nagpakawala ng atake na may kasabay na malakas na bugso at dahil dito na stun ang mga skeleton ni Lin Moyu. Hindi naman ito inakala ni Ningyi na napalipad ng malakas na bugso ng hangin at nabitawan pa ang kamote na ibinigay pa daw ni Momo sa kanya.
Nakatamba pa rin ang mga skeleton warrior ni Lin Moyu doon habang si Lin Moyu naman ay nagsimulang magtaas ng kamay at nag-KC ng kanyang skill na Soul Flame. Natama ng malaasul na apoy ang boss na gumulo kaunti dito. Ang skeleton general naman niya ay gumamit ng skill na ito ang military influence para bawasan ang stun mula sa skill ng boss. Bumangon naman na ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu na mas malakas dahil sa skill at gigil na nadurugin boss monster sa harap nila. Nakawala na nga ang boss mula sa slow curse at pinalo ang lupa gamit ang malaking armas na ito. Matapos mawala ang stun effect mula sa skill ng boss, ipinatawag pabalik ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton papunta sa kanyang summoning space. Namangha si Ningyi sa nakita dahil mukhang walang magagawa ang boss laban kay Lin Moyu. Pinatawag ni Lin Moyu ang mga skeleton niya pabalik sa kanyang summoning space para maiwasan ang burst skills ng boss at hindi sila maubos mula dito. Natira naman doon si Lin Moyu na pinoprotektahan ang sarili mag-isa laban sa atake ng boss monster. Sa puntong ito ay nakikita na ni Ningyi na mukhang masusolo ni Lin Moyu ang isang hell level boss. Mukhang kahit na ikwento ni Ningyi sa lolo niya na din ng Xiajing Academy, hindi siya maniniwala doon. Sa labanan ay pinabalik na ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton para labanan muli ang boss. Inihanda ng kanyang mga skeleton mage ang mga elemental attacks nila at nang pinakawalan na nila ang mga ito ay sumabay ang mga skeleton warriors na sumugod patungo sa boss. Ang maramihang atake nila na iyon na sabay-sabay na tinanggap ng boss ay naging sanhi para mamatay ito at ang pagpatay sa frontline post guardian ay muling nagbigay sa kanila ng 1,650,000 experience, isang gold grade weapon na Hell Sentry Outpost Magic Sword, isang gold grade na armor ang Hell Watchtower Magic Robe, isang gold grade accessory na Hell Watchtower Ring at 2 Dragon Tribe Crystal Core. Maliban dito ay nakakuha si Ningyi ng isang class change certificate. Matapos makuha ang rewards para sa pag-clear ng dungeon, nag-level up din si Ningyi. Lumabas ang Jae-sang mensahe sa taas ng ulo niya, mukhang hindi pa niya maintindihan lahat ng kakaganap na mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos mag-level up, nakakuha pa siya ng mga Dragon Core at mga class change certificate. Mula sa mga item na nakuha nila ay hindi siya makapaniwala na nakakuha na agad siya ng isang class change certificate. Tuwang-tuwa si Ningyi dito at agad na niyakap sa likod si Lin Moyu habang paulit-ulit na binabanggit ang tungkol sa class change certificate na nakuha niya. Si Lin Moyu naman ay nandoon lang at nagtataka dahil akala niya na hindi ba siguradong nakukuha ang mga class change certificate mula sa mga hell level monster. Medyo nahiya si Ningyi at bumitaw na kay Lin Moyu. Nakangiti pa rin ito at sinabing sa hell level, isa lang ang ibigay sa bawat pagkakataon. Inasar pa niya ng kaunti si Lin Moyu at sinabing siya lang talaga ang taong tatratuhan ang isang class change certificate na parang wala lang at normal lang para sa kanya na makakuha. Matapos iyon ay sinabihan ni Lin Moyu si Ningyi na meron daw siyang ibibigay sa kanya matapos silang makalabas sa dungeon na yun. Pagkalabas nila ng gate ay binigay ni Lin Moyu kay Ningyi ang isang gintong punyal. Hindi makapaniwala si Ningyi sa natanggap ngunit sinugurado ni Lin Moyu na alagang para sa kanya ang armas na iyo. Ang punyal na iyon ay ang Hell Sentry Dagger na isang gold grade weapon na kasali sa Hell Sentry set. Nagbibigay ito ng 50 sa lahat ng attribute ng gumagamit at pinapataas ng 50% ang lahat ng mga skills ng gumagamit dito na assassin class at nagagamit ito ng mga nasa level 30 pataas. Maliban sa Hell Sentry Dagger ay binigyan din ni Lin Moyu si Ningyi ng isang Dragon Core. Ang Dragon Core na iyon ay isang napaka-rare na material at ginagamit sa paggawa ng napakaraming mga item. Matapos ibigay ang mga gamit na iyon ay sinabihan ni Lin Moyu si Ningyi na magpahinga muna sila dahil magpapatuloy sila mamaya sa pag-clear ulit ng dungeon. Sumagot naman si Ningyi ng isang simple sige. Sa isang banda naman ng Abyss ay makikita muli natin ang grupo na negal iligtas ng mga player na kakagaling sa loob ng dungeon mula sa mga Abyss Hounds. Mukhang kinakaharap na naman nila ang mga Abyss Hounds ngunit ngayon ay mukhang may kasama na sila. Isang demonyong may pakpak ang lumilipad sa ere at kasama ang mga Abyss Hounds ay papalapit sa direksyon nila. Naghahanda na ngayon ang party ng kanilang mga atake. Sinabi ng pinuno ng grupo na buti na lang at meron na sa kanila ang sentry set na kinumpleto ni Lin Moyu noong nakaraan dahil kung hindi, napahamak na siguro sila. Tinanong niya ang babae, si Lao Shi, na meron pa ring Abyss Demon sa ere kaya naman ano ang gagawin nila ngayon. Sinabi naman niya na kailangan na lang nila ngayon na huwag bumitaw at hintayin na dumating si Lin Moyu. Kapag dumating na daw siya, wala nang magagawa ang mga Abyss Hounds na yon kay Lin Moyu at sa mga skeleton niya. Nakita na nga natin ang leader ng mga paparating na Abyss Hounds. Ang halimaw na iyon ay may mga kumikinang na asul na mata at isang napakapayat na pangangatawan. Bakas ang galit sa mukha na ito sa paghahanap sa mga pumatay sa mga Abyss Hounds niya. Patuloy niyang inoobserbahan ang mga player sa ibaba niya habang lumilipad at tinukoy na hindi sila ang mga pumatay sa mga Abyss Hounds. Ayon sa halimaw ay hindi taglay ng mga player na hinahabol ng kanyang mga Abyss ang amoy ng kanyang mga anak na napaslang.
Matapos na nalaman ito, hindi nasasayangin ng halimaw ang pagkakataon at inutusan ang kanyang mga Abyss Hounds na kainin silang lahat. Nagsimulang tumakbo ang napakaraming Abyss Hounds papunta sa mga player na nakatayo sa harap ng dungeon gate at handa nang harapin ang mga Abyss Hounds na ito at pigilan sila bago makapaghasik ng lagim sa iba pang mga player. Nang maabot na ang kinaroroonan ng mga player, sinimulang dakmain ng mga Abyss Hound ang mga tao at lamunin sila. Ang iba sa mga tao doon ay hindi na nagawang maipagtanggol ang sarili at natamba na lang habang naghihintay na lamunin ng mga Abyss Hounds. Nagsimula magkagulo ang lugar habang ang mga taong mage ay patuloy sa paggamit ng kanilang mga spell para itaboy ang mga Abyss Hounds na nilala pa ang kanilang mga kasamahan. Sa portal naman ay kumikinang at parang may mga player na babalik mula sa loob ng Dragon Frontline Post Dungeon. Nang makateleport na nang tuluyan ang party na palabas ng dungeon, nalaman natin na ito ang grupo ni na Zhou Lesheng. Agad namang naalerto si Zhou Lesheng sa nakabungad sa kanilang tanawin pagkalabas pa lang ng dungeon kung saan mukhang natatalo na ata ang puwersa ng sangkatauhan. Hindi nila inasahan ang biglaang pag-atake ng mga Abyss Hounds. Ang ilan sa mga ito ay tumakbo at tumalo na akmang susugurin ang party ni Zhou Lesheng na mukhang hindi pa rin naiintindihan ng lubos ang nangyayari. Agad na ginamit ni Zhou Lesheng ang kanyang skill na Aura Change na naging Resistance Aura. Lumabas ang isang selyo at hinampes niya ng kanyang espada ang mga paparating na mga Abyss Hounds. Mula sa skill ang ginamit ni Zhou Lesheng ay binalot siya at kanyang mga kasamahan ng isang dilaw na protective aura shield para protektahan sila mula sa pagsugod ng mga Abyss Hounds. Medyo kinabahan si Zhou Lesheng at nagsimulang pagpawisan nang makita kung gaano kalala ang problema na haharapin nila dahil sa malayo ay marami pa ang mga Abyss Hounds na papalapit at handang-handa nang simutin sila. Ang mga Abyss Hounds na nagsimulang kuminang ng pula ang mga mata ay sinimulan ng kanilang paglapit sa party ni Zhou Lesheng. Nang makita ang nangyayari, hindi na nag-atubili si Xixing An na kunin ang harapan nila at sinubukang pamunuan ang mga kalalabas sa dungeon. Lumingon si Xixing An sa likuran niya at binalaan sina Zhou Lesheng na mag-ingat dahil may Abyss Demon na lumilipad sa kalangitan itaas nila. Lumapit bigla ang Abyss Demon na may napakalawak na itim na pakpak sa harapan ni Zhou Lesheng habang hawak-hawak ang nakakahindik na armas na ito na mukhang napakasimple na gawa lamang sa kahoy at mga matutulis na buto. Nagulat dito si Zhou Lesheng at naalerto sa demonyo. Ang Abyss Demon ay nagsimulang maghanda ng isang mabilisang pag-atake at itinaas ang armas na ito na akmang gagawa ng isang malakas na tama. Mukhang hindi na pinakinggan ni Zhou Lesheng ang babala mula kay Xixing An at sinabing huwag daw siyang mag-alala dahil hindi magagawa ng Abyss Demon na makalusot sa kanyang aura. Ipinagmamalaki niya na iyon daw ang kapangyarihan niya bilang isang Holy Knight. Pasugad na ang Abyss Demon pero kampante pa rin siya na madali niyang madedepensahan ang atake na ito. Nang sanara na nga ng Abyss Demon ang espasyo sa pagitan nila, malakas noy ang hinampes ang napakasimple na ito ang armas na sinalubong ng isang pagsangga gamit ang shield ni Zhou Lesheng. Mukhang ang atakeng iyon ay nagpapahirap kay Zhou Lesheng na dumpensa at ginamit na niya ang buong lakas para sanggain ang atake ng halimaw. Ang kanyang panangga ay naiupi mula sa atake at mukhang ang kanyang resonance aura ay hindi gumagana laban sa paghampas mula sa Abyss Demon. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at hindi gumana ang kanyang resistance aura laban doon. Matapos maiupi ang kanyang shield at hindi na-activate ang kanyang resonance aura, wala nang nagawa si Zhou Lesheng. Napalipad siya sa malayo at gumulong-gulong sa lupa dahil sa kapalpakan at kay abangan niya na tanggapin ng harapan ang pag-atakeng yun. Nahinto na lang ang pagpapagulong-gulong niya sa lupa nang tumama siya sa isang tipak ng bato na nagpalabas ng napakalakas na tunog. Hanggang ngayon ay hindi niya matanggap na posible iyon na tagusan ng atake ang kanyang aura dahil muntik pa siyang mamatay mula sa isang atakeng yun. Umuubo na ngayon si Zhou Lesheng ng dugo dahil sa lakas ng pagkakahampas sa kanya. Sinimulan naman ng kanyang mga kasama sa party na ihil siya kung saan binalot siya ng berdeng hilang aura. Napapatakip na lang ng muka si Xixing An mula sa pagkadismaya sa ipinakita ni Zhou Lesheng. Masyado daw siyang nangyabang tungkol sa kanyang sarili pero sa huli, binubugbog lang siya na para wala lang na parang isang manika. Pati ang kasama ni Xixing An ay dismayado sa nakitang pagpapakitang gilas ng putang inang yon. Sinabi pa niya na akala niya na mas malakas pa doon ang isang legendary profession. Matapos patumbahin si Zhou Lesheng sa isang hampas ng armas na ito, nagpatuloy ang Abyss Demon sa paglipad pasulong at hinahanap pa rin ang pumatay sa mga anak daw na ito. Lumabas ang notification tag ng Abyss Monster at mukhang walang may pakitang hustong pangalan ang system para Abyss Demon ngunit alam natin na nasa level 36 na ito. Nang makita ang level ng papalapit na Abyss Monster, sinimulang pagpawisan sina Xixing An at kasama niya dahil alam nilang magiging napakasama ng kahahantungan nila dahil sa iisang Abyss Demon na iyon. Ang kasamahan ni Xixing An ay nagpapanik na at hindi alam kung ano ang gagawin nila.
Hindi naman nakakatulong ang sinagot sa kanya ni Shi Xing'an na hindi nila magagawang manalo laban sa Abyss Demon kaya naman hinihiling na lang niya na huwag na lang sanang lumabas si Lin Moyu at baka mawalan ng sangkatauhan ng isang mahusay na poste sa hinaharap kung mapapatay lang siya ng ganito ang Abyss Monster. Napapatawa na lang ang Abyss Monster sa kawalang pag-asa na nakikita Naito sa mga mata ng mga taong yun. Tinatawanan din Naito ang legendary daw na Holy Knight. Ang Abyss Monster ay tinatrato si Zhou Lesheng bilang isa napakagandang pagkakataon para mapatay niya at makakuha ng katanyagan at kasikatan para dito. Mukhang naduwag na nga ang mga kasamahan ni Zhou Lesheng at lumipad na paalis doon. Mukhang ayaw na nilang madamay doon kasama niya, sinabihan na lang niya sila na nagpadala na daw sila ng emergency signal para sa kanila at darating na raw ang tulong maya-maya lang. Si Zhou Lesheng ay hindi pa rin magawang tumayo mula sa pinsalang natamo. Sinusubukan niyang itayo ang sarili at isandalang sa tuhod para makabangon. Mukhang tanggap na rin niya na hindi sila mananalo pero hindi rin naman niya gustong mamatay ng ganoon lang. Nagsinukang maghanda ng isa o ang kasunod na atake ang Abyss Demon at lumipad pa sugad may Zhou Lesheng na may mga nanlilisik na mga mata. Habang akmang tatapusin na ng Abyss Monster si Zhou Lesheng, na-teleport na pala pabalik sina Lin Moyu at Ning Yi nakakatapos lang na pasimpleng i-clear ang hell difficulty ng Dragon Frontline Post. Mukhang natigilan ang Abyss Demon nang makita ang mga lumabas na dalawa. Agad namang nakilala ng Abyss Monster ang anoy ni Lin Moyu at tinukoy siya bilang ang taong pumatay sa mga anak ng Abyss Demon. Nagalit ng sobra-sobra ang Abyss Demon at lumakas pa ang apoy sa mga mat na ito. Sinumukan niya muling maghanda ng isa pang atake na ngayon ay para na kay Lin Moyu. Sigaw ng sigaw ang Abyss Demon at idineklara na dudurugin siya na ito. Napatingin silang dalawa ni Ning Yi sa nag-aalburutong Abyss Demon na mukhang dedikado na patayin sila. Agad namang nakilala ni Lin Moyu ang halimaw na isang Abyss Monster. Pinakawalan na ng Abyss Monster at dumiretso ang isang malaki at matayog na pulang aura na tinamaan lang si Lin Moyu na hindi inapektuhan si Ning Yi na andoon lang at hinaharangan ang malakas na bugso ng hangin mukha sa atakeng yon. Matapos ang atakeng iyon ay lumitaw lang si Lin Moyu mula sa usok na likha ng direktang atakeng iyon. Mukhang hindi man lang natinang si Lin Moyu sa atake dahil sa skeleton armor niya na pinoprotektahan silang dalawa ni Ning Yi. Nagsimulang mayrita nag-Abyss Demon dahil hindi makalusot ang mga pag-atake na ito kay Lin Moyu. Nagpakawala pa ng maraming mga pag-atake ang Abyss Demon pero ang lahat ng ito ay tinangkilang ng skeleton armor ni Lin Moyu. Ang mga atake ng Abyss Demon ay nagpapakawala ng malakas na puwersa at ng isang matingkad na pulang aura na pinapantayan lang skeleton armor. Nang makaramdam ng isang pagkakataon si Lin Moyu at napatigil sa pagpapakawala ng mga atake ang Abyss Demon, itinutok ni Lin Moyu ang kamay na ito sa Abyss Demon at ginamitan ito ng skill niya na Soul Blaze ng harap-harapan. Ang malapitang paggamit niya ng Soul Blaze ay naging epektibo kung saan parang lubos na naaapektuhan ang Abyss Demon na napapahawak sa ulo sa sobrang sakit mula sa Soul Blaze. Patuloy na binalot ng asul na apoy ang Abyss Demon habang patuloy na minumura si Lin Moyu at sinasabi na sisiguraduhin niyang papatayin si Lin Moyu pero andoon lang si Lin Moyu na nakatayo at pinapanood ang paghihirap ng Abyss Demon sa harap na ito. Napansin ni Lin Moyu na tumalikod ang Abyss Demon habang nakahawak sa ulo na ito at umaalis palayo kay Lin Moyu. Napansin naman agad ni Lin Moyu na parang tatakbuhan pa ata sila ng Abyss Demon na iyon na nagsimula ng lahat ng ito. Nagsimulang gamitin ni Lin Moyu ang skill niya at kuminang ng pula ang kamay niya para maghanda ng kanyang skill. Matapos ang kaunting oras ng paghahanda ay pinakawalan niya ang kanyang skill na Slow Curse at ang Abyss Demon ay nabalot ng mga pulang kadena na pinipigilan ito na makatakas mula sa mga kamay ni Lin Moyu. Maliban sa Abyss Demon, mukhang pati ang mga Abyss Hounds ay naapektuhan ng Slow Curse ni Lin Moyu at nabalot din ng mga pulang kadena na hindi sila hinahayaang malayang magsisitakbo. Agad namang napansin ni na Shi Xing'an na skill yun ni Lin Moyu. Napansin na rin nila na sa wakas ay lubhang bumagal ang paggalaw ng mga Abyss Hounds ay nandoon na lang para mapatay ng mga kasamahan Lin Moyu. Hindi sila makapaniwala na ang skill na yun ni Lin Moyu ay may isang napakalawak na range at naapektuhan ang isang malaking lugar. Ang Abyss Demon ay walang magawa sa mga kadena ng Slow Curse ni Lin Moyu. Nang mumurahin na sana ng Abyss Demon sina Lin Moyu, biglang may isa pang pulang kadena ang lumitaw at tinakpan ang bibig ng Abyss Demon. Nang makita naman ang nangyari, nagsimulang magtakip ng bibig si Ning Yi para pagtawanan ang Abyss Demon na napatahimik at hindi na natuloy ang pang-iinsulto kay Lin Moyu. Pinatawag naman na ni Lin Moyu ang kanyang mga skeleton. Napakarating itim na mga tuldok ang lumitaw na unti-unting nabuo bilang nga skeleton ni Lin Moyu. Sinimulang talunin ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang Abyss Demon at tumalon sa ere na handa bavbegan ang Abyss Demon. Patuloy na minumura ng Abyss Demon sina Lin Moyu habang hinihintay ang paparating na mga skeleton warriors na handang-handa na paghahanpasin siya ng nga espada. Nang makita ang mga skeleton ni Lin Moyu na binabaliktad ang patutunguhan ng laban, napahinga ng maluwag sina Shi Xing'an at kasama na ito.
Nakilala agad nila na nagpatawag ng mga skeleton si Lin Moyu para kalabanin ang mga Abyss Hounds. Pagod na sila sa paglaban sa napakaraming Abyss Hounds pero ngayon ay napabuntong hininga na lang talaga sila dahil mukhang hindi sila ang mauubod ngayon. Habang abala na inaasikaso ang Abyss Demon, gumamit din si Lin Moyu ng kanyang corpse explosion para magpasabog ng mga bangkay at padaliin ang trabaho at isahan na lang na atake. Sa labanan ay sumabog ang mga bangkay ng mga Abyss Hounds na nagdulot ng mas marami pang mga kamatayan. Matapos tumulong sa paglilinis ng mga Abyss Hounds, nalipat ang atensyon ni Lin Moyu sa nanghihinang Abyss Demon na malapit ng makahilata sa lupa. Nalaman natin na ito ay isang level 36 na Abyss Dog Demon na may 8,000 strength, 8,000 agility, 3,000 spirit, 8,000 physique. Meron din ito ang mga skills na flight at heavy attack. Patuloy na lumapit si Lin Moyu kasama ng kanyang mga skeleton warrior sa kinaroroonan ng Abyss Demon na nanghihina na mula sa pambubugbog nila. Minamaliit pa ni Lin Moyu na iyon lang pala ang ibubuga ng isang Abyss Noonster. Pinabayaan na lang ni Lin Moyu ang Abyss Demon at ipinaubaya ito sa kanyang mga skeleton warriors na pasimpleng tinapos ang Abyss Demon sa pamamagitan ng pagsaksak na ito ng maraming mga espada. Ang pagpatay sa level 36 na Abyss Monster na iyon ay nagbigay ng 3,600,000 experience at 50 military merit. Nagbigay din ang pagpatay ng Abyss Demon ng Abyss Monster Blood Essence. Ang Abyss Monster Blood Essence ay nagtataglay ng enerhiya ng Abyss kung saan kayang gamitin ito ng mga alchemist at panday para magpalakas ng Naequioman. Mula rin dito ay mukhang nakaabot ang military merit ni Lin Moyu sa susunod na rank at ngayon ay nasa 5-star private na siya na nagbigay ng 1,000 points at 5 contribution points. Si Ning Yi din ay nanakatitig sa badge na ito at nagkomento na hindi niya inakala na makakakuha rin siya ng ganoon karaming merit mula rito. Nag-level up na rin ang Thanatos Sickle ni Lin Moyu at ngayon ay nasa level 7 na. Pinapataas din ng Thanatos Sickle ang spirit nang gumagamit ng 2,100 points. Pangiti nang tinanong muli ni Lin Moyu si Ning Yi kung nakumpleto na ba niya ang pinapagawa sa kanya. Ngumiti naman pabalik si Ning Yi at sinabing ito ay lahat dahil sa kanya na nagawa niyang kumpletuhin iyon ng ganoon kabilis. Mula sa malayo ay nandoon lang ang nanghihinang si Zhou Lesheng mula sa atake ng Abyss Demon. Wala na lang siyang ginawa kung hindi pagmasdan ng iba na pinapaligiran si Lin Moyu. Naiinggit siya dahil ang tao raw dapat na kumikinang ng malakas at nilalasap ang atensyon ay siyang lang dapat. Nagagalit siya habang punong-puno ng dugo ang mukha. Nakakahiya daw para sa kanya na bilang isang level 30 Holy Knight, iniligtas siya ng isang baguhan na nasa level 23 lang. Hinding-hindi na niya matanggap na napahiya siya ng ganoon kalala. Habang patuloy na nakafocus sa pagmamasid kina Lin Moyu at Ning Yi, ipinangako ng siraulong ito na sa hinaharap ay sisiguraduhin niyang luluhod si Lin Moyu sa kanyang harap at magdarazzle sa kanya para sa pagpapatawad. Iniisip pa rin niya na sa hinaharap ay mapapasa kanya din daw si Ning Yi at ipapakita kung sino talaga ang tunay na pinakamalakas at pinakaangkop na maging kasama ni Ning Yi. Matapos na mapatay ni Lin Moyu ang Abyss Demon, nagsimula niyang tingnan ang kanyang mga kakampi kung ano man ang nangyari sa kanila. Lumapit siya kay Shi Xing'an na may bahid ng dugo at kaunting mga gasgas ang kanyang armor at shield. Tinanong siya ni Lin Moyu kung maayos lang ba ang lahat sa parteng ito. Ngumiti lang naman si Shi Xing'an kay Lin Moyu at sinabing huwag na siyang mag-alala dahil salamat daw sa Sentry Post Shield na ibinigay ni Lin Moyu. Nakumpleto niya ang Sentry Post set at nakakuha ng mataas na set bonus mula sa mga item na yon. Nag-ulo ang usapan nilang ito nang biglang may narinig silang tunog ng mga taong tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Nang napansin ito ni Shi Xing'an ay naalala niya kung sino ang mga iyon. Kinilala niya ang mga sumusugod na mga taong iyon bilang mga gwardya na kabilang sa mga nagbabantay sa Eternal Great Wall. Hula ni Shi Xing'an na nagmamadali sigurong pumunta ABG mga gwardya papunta dito matapos nilang matanggap ang isang distress signal mula doon. Ang mga Eternal Great Wall Guards ay may mga puting armor at may sari-sariling mga armas kung saan ang iba ay nakahawak ng malalaking espada o kaya naman ng mga panangga. Pagkarating sa labanan ay tumigil sila sa pagtakbo at nagsimula nilang lockerin at libutin ang paligid na ito. Napansin ng mga gwardya na mayroong humigit kumulang 100 mga bangkay doon na nakakalat lang. Patuloy nilang nilakad ang pinangyarihan ng labanan hanggang may nakita silang nga tao na ang isa ay tinutulungan ng isa pang lalaki na maglakad dahil iika-ika na ito at mukhang naubusan ng lakas at may pinsalang natamo. Tinanong ng mga gwardya ang mga lalaki kung saan isa sa kanila ay si Zhou Lesheng na sino ba ang nagpadala ng distress signal kamakailan lang na iyon na natanggap nila. Sumagot si Zhou Lesheng at sinabing siya iyon. Tinanong ng gwardya si Zhou Lesheng kung ano ang nangyari doon. Sumagot siya at sinabing inatake daw sila ng mga Demon Hounds at may mga kasunod na mga nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, naikwento na ni Zhou Lesheng sa mga gwardya na ang lahat ng nangyari. Nag-oobserba ang gwardya at tinitingnan ang direksyon kung nasaan sina Lin Moyu, Shi Xing'an, at Ning Yi.
Ayon daw sa Holy Knight na si Zhou Lesheng, ang lalaking iyon daw ang nagawang pumatay ng napakaraming mga Abyss Hounds. Tinitingnan ng gwardya ang mga bangkay ng mga Abyss Hounds at nakumpirma niya na talagang tunay na mga Abyss Hounds iyon. Nagtataka na tuloy ang gwardya kung papaano nagawang maabot ng ISAB level 23 lang na professional ang ganito. Lumapit ang kapitang ng gwardya kay Lin Moyu at nagsimula niya siyang tingnan nang makita niya ang badge ni Lin Moyu. Siya ngayon ay isa ng 5-star na private, nang makita ito ay hindi na nanghinayang ang gwardya tungkol sa ginawa ni Lin Moyu. Alam niya na ang badge ng ISAB sundalo ay hindi nagsisinungaling kaya naman ibig sabihin lang ng badge na yon na siyang ang nakapatay ng napakaraming Abyss Hounds na sumugod kanina lang. Pinuri ng gwardya si Lin Moyu nang malaman ito na napakaganda raw ng ginawa niya. Napapaisip ito na ang kaharap niya ngayon ay isang level 23 na 5-star private. Marami daw sa mga professional na meron at hindi man lang nagagawang makaabot sa pagiging 3-star private pagtungtong ng level 30. Alam ng gwardya na ang lalaking nasa harap niya ay isang napakagaling na baguhan na mga napakagandang kinabukasan. Matapos marinig ang papuri mula sa gwardya, tumayo lang ng tuwid si Lin Moyu at sinabi sa kanya na ang pagpatay sa mga Abyss Monsters ay ang kanilang responsibilidad at tungkulin. Natuwa ang gwardya sa pagiging isang napakabuting sundalo ni Lin Moyu at pinupuri na isang magandang nangyari yon. Mula sa malayo, may mga taong paparating din sa direksyon ni Lin Moyu. Ang mga taong ito ay nakasakay sa mga kabayo ngunit isa sa kanila ay isang babaeng may kumikinang na maliwanag na aura na namumukod tangi sa grupong yon. Nakita na natin na ang babaeng iyon na napakaganda ay nakasakay sa isang kabayong may napakaliwanag na puting aura. Kinilala siya ni Shi Xing'an bilang si Prinsesa Muyun mula sa Mo family na nagmula sa Xiajing City. Sinabi rin na si Muyun daw ay isang legendary class na professional bilang isang divine summoner. Nang makarating na rin ang grupo ni Muyun doon, nagtanong siya kung ano ang nangyari dahil nakita rin daw niya ang distress signal na ipinadala mula sa lugar na yon. Sinagot siya ng gwardya at sinabing wala na daw dahil tapos na pala ang lahat na naroroon. Sinabi naman ni Muyun na kung ganoon, hindi na sila mananatili doon at mas magandang umalis na lang ngayon. Ang mga lalaki doon ay nabighani ng kagandahan ni Muyun at lahat ay namumula pagkatingin pa lang sa kanya. Sa kabila ng mga kalalakihang nakatingin sa kanya nang may sobrang giliw, isa lang ang nakakuha ng pansin niya. Lumingon si Muyun sa likod niya at tinitigan ng mabuti si Lin Moyu na andoon lang at wala talagang pake kay Muyun. Nababalot si Lin Moyu ng berde at napakadilim na aura na agad na napansin ni Muyun. Sinabi niya na taglay daw ng taong iyon ang aura na pinakaayaw niya. Ang mukha ni Muyun ay napupuno ng pandidiri patungo kay Lin Moyu dahil sa pagkamuhi ng aura at pakiramdam na ipinapalabas niya. Napansin ni na Shi Xing'an, Ning Yi at Lin Moyu ang badge ni Muyun na isang 4-star lieutenant. Sinabi ni Shi Xing'an na mukhang may hinahanap si Muyun na kung ano. Karaniwan daw nasa kailaliman at karurukan siya ng Yuan battlefield kaya naman hindi daw inaasahan ni Shi Xing'an na makita siya ngayon dito. Alam naman daw ni Ning Yi kung ano ginagawa doon ni Muyun at sinabing naghahanap daw siya ng mga Nirvana Crystal. Nagulat si Shi Xing'an sa narinig at sinabing kaya naman pala siya andito dahil naghahanap talaga siya ng mga Nirvana Crystal. Ang mga Nirvana Crystal daw kasi ay mga sobrang rare na materials na kayang pataasin ang tsansa ng magkaroon ng class evolution ang gagamit na ito. Ipinaliwanag pa ni Shi Xing'an na kapag daw naabot na ng mga professional ang kanilang pangalawang job change, magiging mas malinaw na sa kanila ang kanilang direksyon sa kanilang job class at magkakaroon din sila ng kaunting pag-asa na makaabot at makakuha ng class evolution at tataas ang ranggo ng kanilang mga job class o profession. Halimbawa raw ang rare profession ni Shi Xing'an na paladin na mayroong posibilidad na mag-evolve at maging isang legendary profession at maging isa holy knight mula sa pagiging paladin. Napakaganda man ng balitang ito, ang posibilidad ng isang class evolution ay sobrang baba na malapit na sa pagiging imposibleng maabot na ito pero sa tulong ng mga crystals, sobrang tataas ang posibilidad na mangyari ang isang class evolution. Sa kailaliman ng Yuan battlefield, meron daw isang halimaw na tinatawag na battlefield wraith na nasa level 40. Ang halimaw na ito ay may napakababang hansa na magbigay ng mga Nirvana Crystals. Ang mga Battlefield Wraith ay mga maltong na may mas maitim na itsura. Sila rin ay mas malakas at agresibo kumpara sa mga Battlefield Ghost na mas asul ang itsura. Maliban sa mga Battlefield Wraith, sinabi rin ni Ning Yi na meron din daw siyang alam tungkol sa isang Battlefield Ghost King na siguradong makapagbibigay ng mga Nirvana Crystals. Nang marinig ito ni Shi Xing'an, nang hinayang siya at sinabing ang Battlefield King ay hindi gaanong nagpapakita at isa rin daw ito ang world class na boss kaya naman napakahirap din na ito ang talunin. Alam ni Shi Xing'an sa kanyang sarili na kailangan din niyang maghanap ng mga Nirvana Crystals bago makaabot ng level 40 at sumailalim na lang sa second job change muna. Sumang-ayon dito si Ning Yi na talaga namang napakahirap na talunin ang Battlefield Ghost King na yon. Habang nag-uusap ang dalawa,
Nandoon lang si Lin Moyu sa gitna nila na nakikinig dahil mukhang wala siyang kaalam-alam sa mga pinagsasasabi nila bago pa nila ito ipaliwanag. Matapos marinig ang usapan nila ni Shi Xing'an at Ning Yi, napapaisip na rin si Lin Moyu. Nagtataka si Lin Moyu kung bakit pa ba gusto ni Moyun na magpa-evolve ng kanyang job class kung nasa legendary profession pa lang naman siya. Meron naman ang level 40 para sa pangalawang job change at level 70 para sa pangatlong job change kaya meron talagang oportunidad para sa pag-evolve. Kung ganoon, napagtanto ni Lin Moyu na baka may mga mas mataas pang level na lumalampas pa sa mga ranggo ng mga legendary professions. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabihan ni Ning Yi si Lin Moyu na isa rin siyang may rare na profession bilang isang shadow assassin kaya naman kakailanganin din ata niya na maghanap ng mga Nirvana crystals kapag dumating na ang tamang panahon. Napangiti na ito si Lin Moyu at pumayag na pupunta sila na mag-farm ng mga Nirvana crystals ng magkasama kapag oras na nila para magpa-evolve ng kani-kanilang mga job class. Lipat naman tayo sa kailaliman ng Abyss kung saan ang kinaroroonan ng boss ng Abyss Dog Demon. Isang pares lang ng mga mata ang nandoon na tila ba lumulutang sa ere. Nagpapalabas na naman ito ng isang pulang aura at pinalilibutan ng mga tipak ng bato na umiikot na paligid ng mga matang lumulutang. Ang mga matang ito ay ang kumakatawan sa Flame Demon King. Nagagalit ito dahil meron na namang pumatay at umubos sa mga Abyss Hounds. Ang nakapagtataka pa ay agad-agad na napatay ang lahat ng mga Abyss Hounds at pati na ang Abyss Dog Demon na ipinadala niya ay napatay din. Nagpatuloy na mas mamula ang mga mata at magpalabas ng mas malakas na pulang aura. Kumalma ng kaunti ang Flame Demon King at patuloy na minumura ang mga tao na patuloy na inuubos ang mga alagad na ito ang mga Abyss Hounds. Napansin din ng Flame Demon King na medyo kakaiba ang mga nangyayari kamakailan kaya naman kung ganoon, uulit na naman na ito ang pagpapadala ng mga Abyss Hounds sa kampo ng mga tao. Napansin ng ilang mga profesional sa Abyss ang kaunting pagkakagulo sa ayos ng Abyss. Napapatanong sila kung ang nakita nilang yun kamakailan ay ang Demon King. Nagtataka ito kung bakit ito nagagalit na parang bata at ano ang nangyari para maging ganito kagalit ang Flame Demon King. Ang isa sa kanila ay nagawa na ma-report ang nangyari doon kaya naman hindi na nila kailangang alalahanin yun dahil meron sa mga mas mataas ang rank ang bahala na ang kung ano ang gagawin nila sa Flame Demon King. Sa hardin na naman ni Meng Anwen, andoon sina ni Bai Shen na nag-uusap. Kinabahang umupo si Bai Shen sa harap ni Meng Anwen at tinanong kung paano ang mga nangyari. Inutusan ni Meng Anwen si Bai Shen na magbuhos ng tsaa para sa sarili at pakalmeyan ang sarili. Medyo nainis na ito si Bai Shen at sinabihan si Meng Anwen na sabihin sa kanya kung ano ang mga nangyari. Nagsimulang sabihin sa kanya ni Meng Anwen ang mga nangyari at nagsimula na kinausap daw niya ang tower at nakatanggap siya ng MG balita tungkol kay Lin Moyu. Wala namang nangyari kay Lin Moyu at okay lang daw siya. Nakapatay na din daw siya ng napakaraming mga Abyss Hounds kaya naman siya ngayon ay isa ng 5-star na private. Nang marinig ang rank ni Lin Moyu, niya napatigil si Bai Shen sa pagbuhos ng tsaa at nagulat sa narinig. Sinabi niya na 2 araw pa lang daw ang nakakaraan diba at nakaabot na agad siya ng ganoon kabilis sa pagiging 5-star private. Ikinwento rin ni Meng Anwen ang tungkol sa Flame Demon King na nagbabantay sa pasukan ng Abyss na nagpadala ng napakaraming mga Abyss Hounds para guluhin ang Yuan battlefield. Maliban sa pagpatay sa napakaraming Abyss Hounds, nakwento rin ni Meng Anwen na nakapatay si Lin Moyu ng Isab Abyssal Dog Demon. Mas ikinabigla at ikinamangha pa ito ni Bai Shen dahil nagawang niyang mapaslang ang Abyss Dog Demon na yon. Sinabi ni Meng Anwen na batay sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ang magaganap daw na tournament ay inaasahan niya na magiging mas kapana-panabik. Dahil meron na si Lin Moyu na malaki ang pag-asa na sumali sa tournament, alam ni na Bai Shen at Meng Anwen na magiging kapana-panabik ang tournament na gaganapin. Habang pinapanood sina Lin Moyu gamit ang isang uri ng broadcasting spell, nakita ni Meng Anwen na magkasama sina Ning Yi at Lin Moyu. Nabigla ito ng kaunti na magkasama sila si Meng Anwen na di inaasahang magkasama silang dalawa ni Lin Moyu. Tinanong ni Bai Shen si Meng Anwen kung ano na naman daw ang nakita niya at ibahagi ito kay Bai Shen. Nakita raw ni Meng Anwen ang natagal ng kalaban at katunggali ni matandang Ning. Nagiging mas interesado dito si Meng Anwen at alam na mukhang magagalit dito si matandang Ning kapag nalaman niya ang tungkol kina Lin Moyu at Ning Yi. Di rin daw inaasahan ni Bai Shen na haantong ang lahat sa ganoon. Ngayon ay mukhang gustong-gusto na nilang malaman kung ano ang mangyayari dahil makikita na naman nila kung paano magalit si matandang Ning kasama ang kanyang nanginginig na balbas at ang kanyang mukha ng kawalan ng magagawa sa nangyayari. Sa Yuan battlefield, mukhang pumunta na naman sina Lin Moyu at Ning Yi sa Dragon Frontline Post. Makikita natin na napatay na nila ang Watchtower Guardian na boss ng dungeon. Mula sa pagpatay na ito ay nakakuha sila ng isang gold grade na armas ang Hell Sentry Long Sword, isang gold grade na armor ang Hell Sentry Leather Armor at isang gold grade accessory na Hell Sentry Ring. Maliban pa dito ay nakakuha rin sila ng 2 Dragon Core.
Matapos makuha ang nagantimpala mula sa pagpatay sa Sentry Post Guardian, lumiwanag na naman si Lin Moyu na palatandaan na muli na naman siyang nag-level up. Napansin agad ito ni Ning Yi na mukhang ikinagulat na nag-level up naman si Lin Moyu. Pinuri niya ang pagiging napakabilis na pag-level up ni Lin Moyu. Mula unang job change noon hanggang ngayon, WLAA pang isang buwan kaya naman nakakamangha talaga na nasa level 24 na agad si Lin Moyu. Naiisip din ni Ning Yi na pagkatapos niyang makipasali kay Lin Moyu bilang party member, malapit na siyang makakuha ng isang kumpletong set ng Sentry Post equipments. Nakangit pa ring pinagmamasdan ni Ning Yi si Lin Moyu habang nigel-level up ito. Pagkatapos ang kanyang pag-level up, nagseryoso na naman si Lin Moyu at gumamit ng kanyang spell na skeleton para sa kanilang dalawa ni Ning Yi kaya nabalot silang dalawa ng lumutang na asul na kalansay na binabantayan sila ng mabuti. Napatanong na ito si Ning Yi dahil bakit nagiging maingat na ni Lin Moyu. Takot na naman daw ba siyang maatake paglabas nila ng dungeon gate? Sumagot si Lin Moyu at sinabing nangyari na iyon ng 2 beses nang magkakasunod kaya mas mabuti para sa kanila na maging mas maingat na lang. Sinabihan ni Ning Yi si Lin Moyu na sino daw ba ABG nakakaengkwentro ng mga sorpresang pag-atake sa bawat pagkakataon. Kahit na ganoon, wala naman daw pagkakamali ang pagiging maingat lalo na ngayon. Sinabi ni Lin Moyu kay Ning Yi na kung magfa-farm pa sila ng ilan pang beses at gamit ang kaunting swerte, makukuha na siguro nila ang kumpletong sentry set para kay Ning Yi. Nagsimula na silang ma-teleport at kuminang na senyales ng pagsisimula ng teleportation. Paglabas ng dungeon, sinabihan ni Ning Yi na di ba wala naman daw nangyari sa kanila sa ngayon. Mula sa malayo ay may mga taong nagsisigaw na meron daw Shikigami na andoon. Mula sa malayo ay makikita ang isang napakalaking halimaw na minotaur na binabalutan ng parehong aura ng summoner na nakita natin noon. Hinihila ng halimaw ang isang carton na gawa sa kahoy at may mga tusok-tusok at ilang mga pailo. Sa loob ng carton ay nandoon ang Shinigami na nakalaban noon ni Lin Moyu sa Mermaid Tears Dungeon at mga kasama na ito na galing sa Country Y. Sila ay may kabuuang 11 mga tao na sa loob ng carton. Mukhang susubukin ata ng grupo na mag-clear sa Hell difficulty. Mukhang nakikilala rin ng mga tao doon ang isa sa mga kasali doon bilang ang Shikigami Summoner mula sa Country Y kung ganoon sigurado na atang sa Hell difficulty ang pakay ng mga taong ito. Nagkomento ang isa na may narinig siya na pagkatapos daw na ma-clear ang Hell difficulty ng Dragon Frontline Post, maaari raw makakuha ng mga makapangyarihang mga titulo. Narinig ito ni Ning Yi at nagtatanong kung totoo ba talaga na merong ganoong title. Napapaisip si Ning Yi na kung meron man talagang title, nakuha na siguro yun ni Lin Moyu na nagawa ito ang masolo clear. Sumagot si Lin Moyu na meron daw at tinatawag ito ang Dragon War King na nagpapataas ng attributes ng may-ari ng 500 at binabawasan ang gastos para gumamit ng mga skill ng kalahati o 50%. Habang papalapit sa dungeon gate ay napansin ng Shikigami Summoner sina Lin Moyu at Ning Yi at nagkomentong mukhang familiar daw ang dalawang yon. Naalala naman na ng Shikigami Summoner kung sino si Lin Moyu. Naalala siguro niya kung sino ang nakakuha ng lahat ng Mermaid Tier pinauwi ang lahat ng mga kabilang sa country na tumatakbo para sa kanilang buhay matapos nilang saktang ang mga mag-aaral mula sa Shengsha Empire. Sinabi rin ng Shikigami Summoner na napakaliit daw ng mundo at muli silang nagkita muli. Naalerto ng kaunti si Lin Moyu nang muling makita ang Shikigami Summoner na ito ng Country Y. Nagharap-harapan ang dalawa at mukhang may tensyon sa pagitan ng dalawang rising star ng kani-kanilang nga bansa. Nagsimulang magpakilala ang dalawa bilang si Lin Moyu na isang level 24 necromancer mula sa Shengsha Empire at Gakko na isang level 30 Onyoji mula sa Country Y. Matapos magpakilala sina Lin Moyu mula sa Shengsha Empire at Gakko na isang Shikigami Summoner mula sa Country Y, ang mga mahihinang nilalang na kasama ng Shikigami ay nagsimulang mag-usap-usap sa kanilang grupo. Nang marinig nila ang impormasyon na sinabi sa kanila ni Lin Moyu at nang malaman pa nila na nasa level 24 pa lang siya, tinawanan ng mga taga-Country Y si Lin Moyu sa pagiging napakahina at hindi maikukumpara sa kanila. Sa likod ni Lin Moyu ay hinuhusgahan siya ng mga ito dahil daw sa pagpunta niya sa Yuan battlefield na ganoon lang ang level. Sa pagpasok niya ng ganoon kaina, hindi ba parang gusto lang daw ni Lin Moyu na mamatay sa Yuan battlefield? Habang patuloy na pinagtatawanan ng mga kasama na ito ang level ni Lin Moyu, hindi makapaniwala dito ang Shikigami Summoner ng Country Y na si Gakko. Bakas sa mukha na ito ang gulat dahil ilang araw pa lang daw mula nang huli nilang sagupaan noon para sa Mermaid Tears, nakaabot na siya sa level 24 mula sa level 17 na nakita niya noon sa dungeon. Nakakatakot ang tunay na imahe na naiisip ni Gakko kay Lin Moyu bilang isang overpowered na professional dahil hindi talaga kapanipaniwala sa kanya ang bilis ng kanyang pag-level up na hindi pa niya nakikita noon. Nararamdaman din ni Gakko na pati ang kanyang mga skeleton ay naging mas malakas pa sa dati. Alam ni Gakko na kung hindi nila papatayin at tatanggalin si Lin Moyu ngayon pa lang na mababa ang level niya, magiging impossible na para sa kanila na patayin siya sa hinaharap dahil alam na nating magiging mas overpowered pa siya.
Nakatutok lang ang mga mata ni Gako kay Lin Moyu at pinag-iisipan na ata kung papaano niya ililigpit si Lin Moyu at paano niya puputulan siya bago pa man siya lumakas, ngunit ang pag-iisip niyang ito ay nag-ulo lang ng nag-aalalang binalaan siya ng isa sa mga kasama niya na huwag maging gumawa ng kahit anong kapabayaan dahil baka mapahamak silang lahat at nandito pa rin sila sa teritoryo ng Shengsha ngayon. Napatigil si Gako na tumitig at lumingon-lingon sa paligid na ito para siguraduhin na walang iba sa mga taga Shengsha Empire ang nagbabantay sa kanyang ngagalaw. Sinagot niya ang kasama niya na alam niya na hindi siya dapat maging pabaya at basta-basta atakahin si Lin Moyu. Habang kaharap si Lin Moyu na tinitingnan lang si Gako na pag-alit at mukhang naririndi ng kaunti kay Lin Moyu. Sinabihan ni Gako si Lin Moyu na magkita na lang muli sa kompetisyon. Pinagsabihan din niya si Lin Moyu na umaasa si Gako na hindi niya siya didismayahin sa ipapakita niya sa kanya kapat dumating na ang oras na magkita muli sila sa kompetisyon. Tinalikuran na ni Gako at ng mga profesional mula sa Country Y at nagmarch siya patungo sa gate. Habang naglalakad ay patuloy na binabantayan ng ilan si Lin Moyu at inaabangan ang muli nilang pagtutuos. Ang pag-alis ng mga taga-Country Y ay pinanood lang nina Lin Moyu at Ning Yi. Nang makita ang ipinamalas ng mga mula sa Country Y ay napakomento si Ning Yi at sinabing tumatakbo lang si Gako dahil napakaraming tao ang meron sa paligid nila ngayon. Mukhang hindi naman natitinag si Lin Moyu dito at sinabing hindi naman yun ganoon kaimportante kahit na mag-isa lang daw niya, hindi siya matatakot sa kanila. Ngunit pero para sa nabanggit nilang kompetisyon, parang may alanganin pa rin siya para rito. Para sa mundo nilang mga profesional, merong isang pandaigdigang paligsahan na ginaganap sa bawat 5 taon. Ang lahat ng mga job class na kabilang sa battle, support, o tank types ay may sari-sariling mga kompetisyon at syempre sa tatlong ito, ang pinakakapanapanabik ay ang paligsahan para lahat ng mga battle type na mga profesional. Ang kompetisyong ito gaganapin ngayon sa Shengsha Empire sa hinaharap. Paniguradong ang paligsahan ay magiging napaka-enggrande at kapanapanabik at ang di mabibilang na dami ng mga profesional mula sa iba't ibang dako ng mundo ay pupunta sa Shengsha para makilahok sa nasabing kompetisyon. Matapos ang paliwanag, mukhang kampante si Ning Yi para kay Lin Moyu. Ayon sa opinyon ni Ning Yi, hindi makakatakas mula rito si Lin Moyu kaya naman inalok niya si Lin Moyu na pumunta roon at magpalista para sumali sa kompetisyon. Mukhang pinag-iisipan pa ni Lin Moyu ang gagawin para sa paparating na paligsahan. Dinagdagan pa ni Ning Yi ang sinabi at kakailanganin daw nila ng 5 katao para sa team fight competition kaya mas mainam na maghanap ng 3 pa para sa dito pagdating ng tamang panahon. Para naman sa solo, hinihimok ng gusto ni Ning Yi si Lin Moyu na sumali doon dahil ang mga gantimpala para sa mananalong unang pwesto ay napakaganda. Nang marinig ang tungkol sa solo competition, nakuha na ito ang atensyon ni Lin Moyu dahil meron pa pala na ito maliban sa team fight competition, at nagtataka na lang siya kung ano ang magiging premyo para doon. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila tungkol sa kompetisyon, biglang kuminang ang badge nina Lin Moyu at Ning Yi. Nagulat sila sa nangyari ngunit hindi lang pala sila ang nakatanggap ng mensahe gamit ang kanilang badge. Pati na rin lahat ng mga kabilang sa Shengsha Empire ay nakatanggao na ito. Ito pala ay isang military order, hindi pa rin alam ng mga taga Shengsha kung ano ang nangyayari. Huwag nilang sabihin na may inilunsad na naman na pag-atake ang mga Abyss Monsters patungo sa Shengsha Empire. Kasunod ng alerto sa kanilang mga badge, isang anunsyo ang natanggap ng mga profesional ng Shengsha Empire. Inuutusan sila na bumalik sa fortress at magtipon-tipon sa iisang lugar. Inulit muli ang anunsyo at ang mga profesional ng Shengsha Empire ay nagsimulang mag-teleport pabalik sa fortress. Ang mga taga-Country Y naman na napanood ang buong pangyayari ay nakikita na ang lahat ng mga taga-Shengsha Empire na nagte-teleport paalis doon. Sila ay nabigla sa military order mula sa Shengsha Empire. Ang tanawin ng lahat ng mga profesional nila ay nagpabatid sa mga mula sa country ng matinding pagkakabuklod-baklod ng mga taga-Shengsha. Para sa kanila, ito ay nakakatakot at alam nila na hinding-hindi mangyayari ang ganoon na malawakang summoning para protektahan ang sarili nilang bansa. Pagkaraan ng ilang saglit, naka-teleport na ang mga profesional ng Shengsha pabalik sa fortress. Isang malaking lugar sa harap ng napakalaking tarangkahan ng fortress ang nabalot ng matingkad na ilaw mula sa sabayang pag-teleport ng napakaraming mga tao. Matapos makabalik, nagkita sina Shi Xing'an at Lin Moyu. Binati ni Shi Xing'an sina Ning Yi at Lin Moyu. Agad namang tinanong ni Lin Moyu ang kanyang senior kung alam ba niya kung ano ang nangyayari dito at pinatawag silang lahat. Nagsigawan ang mga tao at tinitingnan ang malaking lumulutang na mata na tinatawag nilang Demon Watcher. Nagpapalabas ang Demon Watcher ng ilaw mula sa mata na ito na nakatutok sa kung saan. Mukhang ang direksyon na tinitingnan ng Demon Watcher ay ang kinaroroonan ng Abyss at kung saan umaatake ang mga halimaw. Ibig sabihin lang ng ganoon ay isang napakalaking numero ng mga halimaw ang paparating at patungo na sa kung saan sila. Kung hindi ganoon kadelikado ang sitwasyon, hindi naman sila ipapatawag noon at pababalaikan lahat sa fortress.
Nang nakita na ang Demon Watcher, tinanong ni Shi Xing'an si Lin Moyu kung nasorpresa ba siya ng presensya ng Demon Tower. Nasorpresa din daw Naito si Shi Xing'an nang una siya mapatawag Naito. Ang Demon Watcher ay talaga namang napakapangyarihan at mas malakas pa siguro sa inaakala nila. Sinasabi rin na ang bawat isa sa mga malakihang mga labanan ay inuutusan mula sa Demon Watcher. Sinabi ni Shi Xing'an na kahit na marami sa mga malalakas na mga individual ng Shenxia ay kailangang tanggapin ang summoning Naito. Nang marinig ito ay napagtanto ni Lin Moyu na hindi lang pala isang gamit para sa pag-oobserba ng mga galaw ng mga halimaw ang Demon Watcher. Mukhang medyo namaliit ata ni Lin Moyu ang lakas at kung gaano kaimportante ang Demon Watcher na may malaking bahagi sa lahat ng mga malaking labanan na kabilang ang mga taga-Shenxia Empire. Isang utos na naman ang sumunod nang makabalik na sila na para sa mga profesional na nasa ilalim ng level 30 para umakyat at tumaas na sa mga dingding ng fortress. Nagsimulang mag-teleport sina Lin Moyu, Ning Yi at iba pang nasa ilalim ng level 30 habang si Shi Xing'an ay nagpaiwan para makipaglaban sa mga paparating na kalaban. May utos pa na sumunod na sinabihan sila na bumuo ng kani-kanilang mga grupo at walang sino man na nasa ibaba ng level 30 ay pinapayagan na lumabas at umalis sa fortress. Matapos ang anunsyo, tinitingnan ni Lin Moyu at Ning Yi ang Yuan battlefield mula sa metatayog na pader ng fortress at nagmamasid kung saan ang mga kalaban. Tumitingin-tingin din si Ning Yi sa paligid at baka may mga kakilala siya. Naisip niya na basta meron si Lin Moyu sa paligid, hindi na siguro nila kakailanganin ang tulong ng iba pang kagrupo. Nagsimulang magdiwang ang mga tao nang ang isang lalaking nakaitim na armor at may malaking espada na nakasabit sa baywang Naito ang nagsimulang maglakad sa itaas ng mga pader ng fortress. Nagsisigawan sila at agad nilang nakikilala ang lalaki. Siya ay si Ni Xiong na isang level 60 Legion Overlord na isang profesional mula sa Ni family. Siya ang isa sa mga natatanging legendary class mula sa Ni family. Ayon sa mga tao roon, siya na isang overlord ang pinakaimportante para sa isang legion kaya naman nakakampante sila na basta meron siya doon, hindi sila matatalo. Itinaas ni Ni Xiong ang kanyang espada at nagpalabas ito ng napakalakas na liwanag na kagaya ng araw. Kasabay Naito ay nakisabay ang Demon Watcher at nagliwanag kasabay Naito. Inutusan ni Ni Xiong ang lahat na sundin ang kanyang utos at bumuo ng kanilang legion. Matapos ito, idineklara na ni Ni Xiong na nabuo na ang legion at siya ang magiging commander ng hukbo. Ayon sa kanya, ang koleksyon ng mga military achievements at distribusyon ng mga achievements pagkatapos ng labanan ay pantay-pantay na ibabahagi. Idineklara din ni Ni Xiong na ngayon na nabuo na ang legion, lahat sila ngayon ay magkakasama na at ang kanilang mga skill ay hindi na aksidenteng matatamaan ang kanilang mga kapwa na kasali sa legion. Dahil dito, pwedeng-pwede na nilang pakawalan ang lahat ng kanilang skills ayon sa gusto nila. Kung sino man ang magtatangkang tumakas ngayon na nabuo na ang grupo ay mapaparusahan pagkatapos ng labanan. Itinusok ni Ni Xiong ang kanyang espada sa lupa at nagsimulang gamitin ang kanyang skill na nagsimula sa kanyang espada at unti-unting lumawak para sakupin ang buong lugar at lahat ng mga sundalo niya. Nadagdagan ang lahat ng mga naroroon ng 50% na overall blessing sa lahat ng dako. Ang mga tao roon ay agad na nakuha ang buff at nagsimulang kuminang ang lahat. Napapansin nila na nadidagdagan sila ng mga stats, ang isa pa sa kanila ay nararamdaman na ang kanyang strength stats tumaas ng 5 beses. Maliban sa karagdagang overall blessing, nagbigay din ang buff mula kay Ni Xiong ng elemental resistance na tumaas ng 50%, magic strengthening na nagpapalakas sa mga pinsala mula sa mga spell ng 30%, at vampiric attack na pinapayagan ang mga gumagamit ng physical attack na sipsipin ang buhay ng kanilang mga kalaban at gamitin ito para pagalingin ang sarili. Natanggap din ito ni Lin Moyu ngunit sayang naman dahil mas malakas pa rin ang epekto ng pampalakas muwal sa talent niya kaya naman hindi makukuha ng kanyang mga skeleton ang mga buff na yon mula sa skill ni Ni Xiong. Sana na lang daw kung makuha rin ng mga skeleton ni Lin Moyu ang mga karagdagang effects pero hihirit ka pa magiging sobra-sobra na pagiging overpowered na ito. Habang ninanamnam ni Lin Moyu ang buff na hindi niya magamit, may napansin si Ning Yi mula sa malayo. Nakuha na ito ang atensyon niya at itinuro ito kay Lin Moyu. Naglalakad sa kadena ang kabayo na sama ni Moyun habang si Moyun naman ay pinagmamasdan ang sitwasyon sa ibaba. Mula sa malayo ay mayroong isang linya ng napakaraming Abyss Hounds at meron ding mga Abyss Dog Demon na lumilipad sa itaas nila at idinidikta ang gagawin. Ang pagtakbo nila ay pumupuno ng pulang alikabok sa lugar at kidlat habang papalapit sila. Inalerto ng isa sa mga profesional ang mga kasama na ito na parating na ang halimaw. Itinaas na ito ang kanyang staff at gumamit ng morale boost na nagpaliwanag sa kanila ng pula. Ang morale boost na ito ay nagpapabawas ng nararamdamang takot at nagpapataas sa gana ng mga apekto na makipaglaban. Sa loob din ng 10 minuto, ang depensa at lakas ng mga atake ng meron ng buff ay tataas ng 30%. Para salubungin ang papalapit na alon ng napakaraming Abyss Hounds, pinaghanda ni Moyun ang kanyang kabayo ng isang atake na isang lilang bola ng enerhiya.
Matapos ang paghahanda na ito, pinakawalan nila ang atake na nagdulot ng napakalaking pagsabog sa kinaroroonan ng mga paparating na mga Abyss Hounds. Marami sa mga pasugad na aso ang nadamay sa pagsabog at namatay kaagad. Ang mga Abyss Dog Demon naman na pasimuno ng atake ay natigilan sa paglipad nang makita ang malaking pagsabog. Napapangiti na ito ang isa sa mga Abyss Dog Demon at namamangha sa ipinamalas na atake ni Moyun. Agad-agad na lumipad sa direksyon ni Moyun ang Abyss Demon at inihanda ang armas para atakahin siya habang inuutusan ito ang mamatay na lang. Si Moyun naman ay hindi natinag at hindi umatras mula sa paparating na pagsugod ng Abyss Dog Demon at sa halip ay pinasipa ang Abyss Demon sa kabayo na ito na sapat na para tapusin ang Abyss Dog Demon. Sa main event naman ng labanan, ang mga pasugad na Abyss Hounds ay walang nagawa laban sa sunod-sunod na paparating na alon ng napakaraming palaso at mga elemental attacks mula sa itaas ng pader ng fortress. Hindi nila magawang malapitan ang pader sa ngayon dahil walang tigil ang mga atake na patungo sa kanila. Mula sa itaas ng pader ng fortress ay makikita natin ang mga skeleton mages ni Lin Moyu na dahilan ng karamihan sa mga elemental attacks na ipinapaulan sa mga Abyss Hounds. Ang mga skeleton warriors naman ni Lin Moyu ay nagsimulang tumalon mula sa itaas ng pader dala ang kanilang espada pasugad sa mga Abyss Hounds. Ang lahat ng mga profesional ng Shenxia na nasa itaas ng pader ay nagtataka kung ano ang mga iyon. San daw ba nanggaling ang ganoong karaming mga skeleton? Agad namang nakilala ng iba na ang mga skeleton na iyon ay mula kay Lin Moyu pero hindi ba napakarami naman ata ng mga skeleton warriors na iyon? Habang patuloy sa pagsugod ang napakaraming skeleton warriors ni Lin Moyu para salubungin ang mga Abyss Hounds na papalapit sa fortress, ang mga skeleton mages naman ay nanatili sa itaas ng pader ng fortress at patuloy sa pagpapakawalan ng mga elemental attacks. Agad namang napapansin ng mga profesional ang ambag ng mga skeleton ni Lin Moyu at napakalaki ng tulong ng mga skeleton mage ni Lin Moyu para bawasan ang puwersa na napupunta sa kanila. Napapakomento sila na hindi ba napakalakas naman na ng mga skeleton na mga iyon. Kailan pa ba sila nagkaroon ng ganoong kalakas na profesional sa panig nila at ano bang job class ito ang nasisilayan nila ngayon? Pakiramdam ng lahat ay mas mataas pa ang pag-asa nila na manalo. Nang makapagtagpo na ang mga Abyss Hounds at mga skeleton warriors ni Lin Moyu, walang laban ang mga Abyss Hounds na tinatanggap lang ang bawat atake ng espada ng mga skeleton warriors. Mula sa itaas ay pinagmamasdan ng isang Abyss Dog Demon ang nangyayari habang hawak sa mga kamay na ito at sinasakal ang isang knight na dumudugo na mula sa bibig na ito. Naiinis ang Abyss Dog Demon sa mga taong iyon na inuubos ang mga Abyss Hounds. Ihinulog ng Abyss Demon ang knight habang ang healer nila ay nanghihinayang na hindi niya ito mabigyan ng heal dahil napakalayo niya. Hindi sila mapakali dahil hindi na nila alam ang gagawin dahil kakainin na siya ng mga Abyss Hounds. Si Lin Moyu naman ay nasa itaas lang at pinapanood ang nangyayari kung saan isang level 39 na profesional lang ang namumuno bilang vanguard ng grupo ay nagpapakita na maliban kay Ni Xiong, wala na sigurong kahit isang ibang profesional na nasa level 40 pataas. Kung magpapatuloy pa ang ganito, siguradong maraming medad-ame at mamamatay mula labanang iyon. Si Ningyi din ay nag-aalalang pinagmamasdan habang marami sa kanilang mga kasama ang hindi na nagagawang makalaban sa mga halimaw. Nang makita ang nakakaawang sitwasyon ng kamo ng sangkatauhan, nagdesisyon si Lin Moyu na lumapit kay Ni Xiong at kinausap siya tungkol sa kung pwede ba siyang umalis ng fortress at makisali sa labanan. Medyo nabigla dito si Ni Xiong ngunit matapos makita ang determinado at seryosong mukha ni Lin Moyu na tumulong sa mga kasamahan nila sa ibaba na kinakawawa ng mga halimaw ng Abyss, pumayag din dito si Ni Xiong. Nang sa wakas ay pinayagan ni Ni Xiong si Lin Moyu na sumali sa labanan sa ibaba ng mga pader ng fortress at tapusin ang lahat ng natitirang kalaban na patuloy na pinahihirapan ang mga profesional ng Shenxia, bumaba na si Lin Moyu nang di nag-aatubili. Habang pinagmamasdan si Lin Moyu na unti-unting lumalayo mula sa kaligtasan na ibinibigay ng fortress, nag-aalala si Ningyi para sa kakaharapin ni Lin Moyu. Habang papaalis si Lin Moyu ay pinaalalahanan siya ni Ningyi na pagaling mag-ingat doon. Si Lin Moyu naman ay nasa sabik na sumabak sa labanan. Nakangiti niyang inilabas ang kanyang Thanatos sickle at alam na natin kung bakit niya ginustong sumali sa aksyon sa labas ng fortress. Nais ni Lin Moyu na huwag sayangin ang pagkakataong iyon kung saan napakaraming mga Abyss Hounds at Abyss Dog Demons ang nasa harapan na nila ngayon na nakahanda na para patayin ni Lin Moyu at pagkuhanan ng mga military merit at sandamakmak na experience. Naglakad siya patungo sa sentro ng labanan kung saan napansin ni Shi Xing'an na patuloy sa pagtangke sa mga atake ng mga Abyss Hounds ang presensya ni Lin Moyu na papalapit sa kanila. Tahimik lang siyang papalapit sa kanila habang hawak ang napakalaking side niya at naglalabas ng mas puting aura. Tinanong siya ni Shi Xing'an kung bakit naroroon si Lin Moyu sa ibaba kasama nila kahit na wala pa naman siya sa level 30 kagaya ni na Shi Xing'an.
Sinagot lang naman siya ni Lin Moyu na andito raw siya para linisan at ubusin ang lahat ng mga kalaban doon habang nagsilabasan ang lahat ng kanyang mga skeleton warriors na atet na sumusugod at mga skeleton mage na naghahanda na ng kanilang mga elemental attacks. Matapos palabasan ang kanyang mga skeleton, agad na nalaman ng mga Abyss Demon ang pagkakakilanlan ni Lin Moyu bilang ang taong pumatay sa mga Abyss Hounds na anak nila. Nagagalit ang mga Abyss Demons sa kapal ng mukha ni Lin Moyu na magpakita sa harap nila at tangkahing pumatay muli ng mga kauri nila. Napunta ang lahat ng atensyon ng mga Abyss Dog Demons kay Lin Moyu at nagsimulang lumipad agad patungo sa direksyon ni Lin Moyu habang si Lin Moyu ay naruroon lang na hinihintay ang kanyang libreng military merit at experience. Walang tigil na sumisigaw ang mga Abyss Dog Demons na iyon para patayin si Lin Moyu habang direktang lumilipad para tapusin hangal na pinatay ang kanilang mga anak. Ang pagkadiskubre nila kay Lin Moyu ay nagtulak sa mga Abyss Dog Demons na may kinakalabang mga tao na tumigil na labanan sila at magtungo papunta kay Lin Moyu para tapusin siya. Isa na dito ang kinakalaban ni Moyun na nagtataka kung ano ang nangyayari matapos na biglaang umalis ang kinakalaban niyang Abyss Demon. Makikita natin na napakaraming Abyss Hounds ang mabilis na tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Lin Moyu na hindi pa rin natitinag at hindi umaalis sa kinatatayuan nila ng kanyang mga skeleton na inaabangan ang kanilang libreng pagkain. Nang makalapit na sila sa tamang distansya, ginamitan silang lahat ni Lin Moyu ng slow curse para pabagalin ang kanilang mabilis na pagmatsa papunta sa kanya. Ginamit na rin niya ang kanyang skeleton armor para sa karagdagang proteksyon laban sa mga darating na mga pag-atake. Nang itaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay ay napakaraming mga pulang tanikala ang lumabas at mabilis na binalot ang lahat ng mga kalaban sa harap ni Lin Moyu. Ang mga Abyss Hounds at pati na ang mga Abyss Dog Demons na nakalutang sa ere ay walang takas sa skill na ito ni Lin Moyu at lubos na napabagal. Hindi na nila magawang mag-alaw pa si Lin Moyu. Nang makita ito, lahat ng mga kasama ni Lin Moyu na andoon ay nagulat sa ipinamalas ni Lin Moyu na pagpigil sa ganoon karaming mga kalaban. Pinuri rin siya ni Shi Xing'an habang ang iba ay napapatanong na lang kung anong klaseng skill iyon na nasaksihan lang nila. Hindi sila makapaniwala na merong isang curse-type skill na kayang apektuhan ang ganoong kalawak na espasyo at pumihil ng ganoon karaming kalaban. Matapos ang slow curse niya ay pinasundan agad ito ni Lin Moyu ng kanyang corpse explosion na ayon sa kanya ay isang skill na magagamit lamang ang buong potensyal na ito sa isang labanan na puno ng napakaraming mga bangkay. Itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay at nagsimula na ang malawakang patayan. Ang mana sa loob ng mga patay na Abyss Hounds ay nagsimulang sumabog at nang mapansin ito ay nagpapanik na ang mga Abyss Dog Demons para sa kanilang paparating na kamatayan. Mula sa mga bangkay ay napakalaking mga pagsabog ang nalikha at nadamay ang lahat ng pwedeng madamay sa range ng skill na iyon. Nang mapansin ng mga Abyss Demon ang mga pagsabog ay pinilit nilang kumawala mula roon at mabilis na lumipad papalayo. Napapatanong na lang sila kung sino ba ito ang taong iyon na may nakakatakot na lakas. Nang makita ang mga Abyss Demons na nagtatangkang tumakas mula sa mga pagsabog, agad silang binalaan ni Lin Moyu na saan ba nila iniisip na umalis at tumakas. May isang napakalaking pagsabog na naman ang nangyari at nahuli na nang mapansin ito ng mga Abyss Demons na walang nagawa kung hindi madamay sa corpse explosion ni Lin Moyu at sumabog rin. Ang labanan ay napuno ng napakalaking mga sunod-sunod na mga pagsabog na hindi titigil hanggang sa hindi pa nauubos ang lahat ng mga Abyss Demons at Abyss Hounds. Mula sa napakaraming pagsabog ng mga napatay ni Lin Moyu ay ang tuloy-tuloy na pagpapakita ng mensahe mula sa system na nagpapaalala na nakapatay si Lin Moyu ng mga level 31 na Abyss Hounds at level 36 na mga Abyss Demons na nagbibigay ng mga merit at experience. Hindi mapigilan ni Moyu na mamangha sa nakikita habang sinusubukang sanggain ang mga paparating na kung ano-anong langlipad mula sa napakalaking pagsabog na dulot ng skill ni Moyu. Napapatanong si Moyun na iyon ba talaga ang skill ng iisang taong iyon na may nakakasuklem na aura para sa kanya. Pati ang iba pang nanonood doon ay hindi makapaniwala sa nakikitang mga pagsabog at si Shi Xing'an ay napabitaw pa ng espada mula gulat ng nakita. Para sa kanila, ang skill na yon nakakatakot, napapatanong na lang sila kung naabot na ba niya ang pangalawang job class change kaya ganito na siya kalakas. Pero kahit na nakuha na ni Lin Moyu ang kanyang pangalawang job class change, hindi ba sumusobra pa rin na nagagawa niyang ubusin ang lahat ng mga kalaban ng mag-isa kang siya? Medyo nawalan na ng gana ang iba at para sa kanila ay mukhang hindi na ata sila kailangan doon ngayon. Napapatanong na lang sila na paano nga ba naging ganito ang kalakas ang Necromancer class na parang sumusobra na. Sa lakas ni ipinamalas ni Lin Moyu, nagpapasalamat na lang si Shi Xing'an na isang mag-aaral ng Xiajing Academy si Lin Moyu. Matapos ang tila walang katapusang pagsabog mula sa corpse explosion ni Lin Moyu, nagsimulang maglibot ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu para tapusin ang mga nakaligtas na mga halimaw. Inihanda na rin ni Lin Moyu ang kanyang Thanatos sickle para tumulong sa paglilinis. Inoobserbahan na rin ni Moyun si Lin Moyu matapos na mawala ang mga alikabok na bumabaot sa labanan.
Nalaman na niya kung saan nanggagaling ang nakakasuklem na aura na naramdaman niya mula kay Lin Moyu noong una niya ito ang nakita. Mukhang ang aurang naramdaman niya ay dahil sa mga skeleton na nakatago noon. Bilib na rin ata si Moyun kay Lin Moyu at hindi niya inaakala na magiging ganoon kalakas si Lin Moyu. Matapos ang ilang minuto ng paglilinis at mukhang ang iisang Abyss Hounds na lang na napatay ng skeleton warrior ni Lin Moyu ang panghuli sa mga halimaw na nagtangkang sumugod sa kanila. Nang mapatay na ng skeleton warrior ang panghuling Abyss Hound, bigla ito ang binalot ng isang di maisip na kadiliman. Nagtataka na ngayon si Lin Moyu kung ano ang nangyari at agad niyang napansin na nawalan siya ng koneksyon sa isa sa kanyang mga skeleton. Nagtataka na ngayon si Lin Moyu kung ano ang nangyari dahil dapat na tinapos na ng skeleton warrior na iyon ang huling halimaw doon. Ang kadilimang iyon ay lumawak hanggang sa makalapit kay Lin Moyu. Merong mga matang lumabas mula sa kadiliman at kinausap na ito si Lin Moyu at sinabihang hinding-hindi niya kakalimutan si Lin Moyu ng Shengsha Empire sa mga ginawa niya ngayon. Ipinangako niya na sisiguraduhin niya na papatayin niya siya. Ang nilalang na iyon na may kapangyarihang bigla ang tanggalin ang koneksyon ni Lin Moyu mula sa kanyang skeleton warrior at nagawang magpakita ng ganun-ganun lang sa kinaroroonan ni Lin Moyu ay ang tinatawag na Abyss King. Sinubukang labanan ni Lin Moyu ang aura ng Abyss King na papalapit sa kanya at tumayo doon ng hindi natitinag sa kung anumang mga pagbabanta ng Abyss King. Habang hawak-hawak ang kanyang Thanatos sickle, sinabihan niya ang Abyss King na mangarap na lang siya na mangyari iyon. Ang aksyon na ito ni Lin Moyu ay nagpabahala sa ibang mga profesional ng Shengsha na andoon. Napapatanong sila kung ano ang ginagawa ni Lin Moyu dahil ang kadilimang iyon ay isang teleportation formation na ginawa mismo ng Abyss King. Hindi naman siguro iniisip ni Lin Moyu na atakahin ang formation ngayon, di ba? Alam nilang naroroon na wala pa sila sa level na kayang labanan ang Abyss King. Habang pinapanood si Lin Moyu na kaharipan ang Abyss King, napansin ng isa ang kanyang mga skeleton. Ang mga skeleton warriors ni Lin Moyu ay may mga hilahil ang mga Abyss Hounds at kinakaladkad ito papunta sa kinaroroonan ng teleportation formation ng Abyss King. Nang makalapit na sa angkop na distansya, nagsimulang ibato ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang mga bangkay ng napakaraming Abyss Hounds. Nang malapit na sa teleportation formation, ginamitan ni Lin Moyu ng corpse explosion ang mga bangkay na lumlipad sa ere. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog ngunit parang wala lang ito para sa formation ng Abyss King. Mukhang mas ginalit lang ng ginawa ni Lin Moyu ang Abyss King na sinabihan si Lin Moyu na kung naghahanap ata siya ng gulo at gustong mamatay. Kung ganoon ang gusto niya, edi papatayin na talaga niya siya. Ang pagsabog ay walang man lang epekto sa itim at pulang espasyo na nasa harap ni Lin Moyu. Mukhang hindi man lang nasaktan kahit kaunti ang Abyss King. Tinalikuran ni Lin Moyu ang Abyss King at akmang aalis. Medyo naiinis pa rin siya dahil mukhang malayo pa ang kanyang kailangang maabot kung hindi man lang niya magawang masira ang teleportation formation. Nang aalis na sana si Lin Moyu papalayo sa teleportation formation ng Abyss King, naramdaman niya ang mga mata ng Abyss King na nakatingin sa kanya at may pinaplano. Hindi mapakali si Lin Moyu sa pakiramdam na nakukuha niya sa pagtitig ng Abyss King sa kanyang habang nakatalikod. Bigla-biglang nagpalabas ng pulang laser ang Abyss King mula sa mga mata na ito na nakadirekta kay Lin Moyu na akmang paalis na. Sinubukang sanggay ng isa sa mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang pag-atake at ang isa naman ay sumugod patungo sa Abyss King. Nagulat si Lin Moyu sa nangyari at napalingon na lang sa kanyang likuran. Ang skeleton warrior na sumalo sa atake ay walang nagawa laban doon at nadurage ng walang kalaban-laban. Ang pag-atake ng Abyss King ay lumusat sa skeleton warrior papunta kay Lin Moyu na napalipad at nabitawan pa ang kanyang Thanatos sickle. Ang pag-atake na iyon ay nagawa ring lumusat sa skeleton armor ni Lin Moyu na tumagal lang ng 2 segundo bago tuluyang mabasag. Bakas sa mukha ni Lin Moyu ang pagkagulat at kaunting takot sa atakeng hindi man lang mapigilan ng kanyang skeleton armor. Nang tuluyang makalusot ang atake ng Abyss King at natama na si Lin Moyu ng malakas na bugso ng enerhiya mula sa mga mata ng Abyss King, agad na na-activate ang kanyang passive na damage transfer na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na ilipat ang matatanggap niyang pinsala patungo sa kanyang mga skeleton. Ang mga skeleton niya ang sumalo sa napakalakas na pag-atakeng iyon at dahil doon, 124 na skeleton ni Lin Moyu ang nadurage at nadamay mula roon. Ang laser ng Abyss King ay hindi na napigilan at pinalipad si Lin Moyu malapit sa fortress. Ang atake naman ay natigil na nang makaabot ito sa fortress na na-activate ang isang puting barrier na pinigilan ang atake mula sa pagpinsala pa sa fortress. Nang madetect ang Abyss King dahil sa atake na ito sa fortress, gumana ang Demon Watcher at nagsimulang kuminang at maghanda ng sarili na ito ang atake. Matapos ang paghahanda ay pinakawalan ng Demon Watcher ang isang napakalakas rin na atake patungo sa teleportation formation ng Abyss King bilang ganti sa atake na ito.
Nagsimilang masaktan ang Abyss King mula sa atakeng ito at sinimulang murahin si Lin Moyo na pinapangakuang papatayin at papatayin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang matigil ang paglipad ni Lin Moyo dahil sa Abyss King, agad na lumapit ang nag-aalalang si Ning Yi na tinatanong si Lin Moyo kung ayos lang ba siya. Tinitingnan niya kung may mga malalang pinsala bang natamo si Lin Moyo. Ang karanasan na natamo niya mula sa pagiging walang laban niya sa atakeng iyon ng Abyss King ay napaseryoso kay Lin Moyo. Hindi niya rin na inaasahan na magagawa ng Abyss King makagawa ng ganoong atake sa pamamagitan ng teleportation formation na iyon. Di lang iyon ang naging problema dahil hindi man lang nakatagal ng 2 segundo ang skeleton armor ni Lin Moyo. Napakaswerte na lang talaga niya at meron siyang passive skill na damage transfer dahil kung hindi, baka namatay na talaga siya sa pagkakataong ito. Nanghihinayang si Lin Moyo at dahil sa minaliit niya ang kanyang kalaban niya ngayon ay napilitan siyang magbayad ng isang napakalaking halaga para dito at muntik na pati ang kanyang buhay. Mukhang galit na galit si Lin Moyo sa Abyss King at may seryosong tingin na determinadong bigyan ng pinsala ang Abyss King na muntik siyang patayin. Ngayon, mukhang magiging mas maingat pa si Lin Moyo at mas magpapalakas para sa susunod nilang pagkikita ng Abyss King. Matapos ang ilang sandali ng pagkasira ng teleportation formation ng Abyss King, ang Demon Watcher ay nagbalik sa dati na itong katayuan. Si Nishong naman na nakatayo sa itaas ng mga pader ng fortress ay kumikinang mula sa suporta ng Demon Watcher ay nagtaas ng kanyang espada at idineklara ang kanilang pagkapanalo mula sa malawakang pagsalakay ng mga Abyss Hounds at Abyss Dog Demons. Idineklara na rin ni Nishong ang pagsisimula ng pamamahagi ng mga military merit. Sa pagpapahayag ni Nishong sa pamimigay ng mga military merit, idineklara niya na para sa digmaang iyon laban sa mga kampa ng Abyss King, nakapatay silang lahat ng 10,000 Abyss Hounds at 100 Abyss Dog Demons. Ang lahat ng mga napatay nilang halimaw ay nagkakahalaga sa kabuuan na 20,000 military merit. Maliban pa sa military merit mula sa pagpatay ng mga Abyss Hounds at Abyss Demons, meron ding 3,000 military merit para sa matagumpay na pagprotekta sa fortress at 2,000 merit na karagdagan dahil walang sinuman sa kanila ang nagtangkang tumakas at hindi lumaban sa mga sumasalakay sa fortress. Ang kabuuan ng military merit na ipapamahagi at paghahatian ng mga nakilahok sa depensa ay aabot sa 25,000. Pinakinggan naman ito ng mabuti ng mga profesional ng Shengsha na nakahanay at nagrupo sa dalawa na nakapwesto sa harapan ng fortress at ni Nishong na nasa itaas ng mga pader. Ang bilang ng mga profesional ng Shengsha na naroroon ay nasa 1,052 ang bawat isa sa kanila maliban kina Lin Moyo at Muyun ay makatatanggap ng 20 military merit. Para kay Muyun, makakakuha siya ng 500 merit at para kay Lin Moyo ay makatatanggap siya ng 3,500 military merit para sa kanyang napakalaking kontribusyon. Hindi kumibo si Lin Moyo sa narinig ngunit ang ibang mga sundalo ay naroroon at sumasang ayon sa halaga ng points na makukuha ni Lin Moyo. Payag sila na tama lang at deserve naman ni Lin Moyo ang ganoong karaming points. Ang isa rin ay hindi na tumututol dito at sinabing tama lang naman ito dahil siya naman ang pumatay sa halos lahat ng mga Abyss Hounds nang siya lang. Kung hindi daw dahil kay Lin Moyo, baka hindi na nila magagawa pang makalaban at may pagtanggol ang fortress laban sa mga atake ng mga halimaw sa puntong yon. Pati si Muyun ay wala nang magawa laban dito at napapangiti na lang. Naiisip niya na lang medyo nakakainggit na nakakuha si Lin Moyo ng 3,500 para sa kanyang sarili lamang. Habang si Muyun ay napapangiti para sa nakamit ni Lin Moyo na tagumpay para sa Shengsha, si Zhou Lesheng naman ay napapaisip at nanghihinayang. Pinagtatalunan niya sa kanyang sarili ang nakuha niyang 20 military merit lang na mukhang hindi niya matanggap. Pinagpapawisan na lang siya sa nangyari, hindi niya tanggap kung bakit nakakuha si Lin Moyo ng 3,500 merit kumpara sa 20 merit niya. Hindi niya mapaniwalaan na walang-wala siya kung ikukumpara sa kung gaano kalakas si Lin Moyo. Hindi niya tanggap dahil isa raw siyang Holy Knight na isang legendary class na propesyon. Para sa kanya ay sobra-sobrang nakakahiya yon na hindi pa niya matapatan ang level 24 na si Lin Moyo. Habang napapaisip na lang si Lin Moyo sa kung gaano siya kaina, si Lin Moyo naman ay naroroon lang at nakatayo kasama si Ning Yi. Tinitingnan niya ang kanyang Thanatos side at iniisip na nakakuha na dapat siguro ng napakaraming Abyss Souls ang kanyang armas. Ang kanyang Thanatos sickle ay nagpapalabas na ng berdeng aura na napansin din ni Ning Yi. Nararamdaman na ni Lin Moyo na mukhang may nagbabago na sa kanyang side. Ang pag-oobserba ni Lin Moyo at Ning Yi sa Thanatos sickle ay nag-ulo ng matanggap na nila at ng kanyang mga kapwa profesional ng Shengsha ang kanilang mga military merit mula sa kagaganap na labanan laban sa mga Abyss Hounds at Abyss Demon. Nagsimulang kuminang ang kanilang badge at nakita na rin ni Ning Yi na mukhang nakaabot na siya sa pagiging isang 2-star private. Nagkakagulo rin ang lahat nang matanggap ang kanilang mga merit. Sa wakas ay dumating na rin ang mga military merit ni Lin Moyo sa kanyang badge. Nagsimulang kuminang ito habang binibilang ang madadagdag sa kanyang rank.
Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga star sa kanyang badge ay nadagdagan ng higit sa isa na hindi kagaya ng iba. Ngayon ay nasa 10 star na ang kanyang badge na nangangahulugan na oras na para ma-promote mula sa pagiging isang private papunta sa pagiging isang captain. Nabura ang 10 star niya sa kanyang badge at naging isang silver captain badge ang dati niyang private badge. Ikinagukat ito ng kaunti ni Lin Moyu, pati ang ibang mga profesional na nasa paligid niya ay agad na napansin ang paglitaw ng isang silver captain badge na nangangahulugang may bagong kapitan na naman ang Shengsha Empire. Nang makita ito ni Ning Yi ay agad niyang nilagay ang kanyang kamay sa dibdib at yumuko bilang simbolo ng paggalang para sa isang mas mataas na opisyal sa kanyang harapan. Medyo nabago naman na ito ang ere sa paligid nila at mukhang natuwa dito si Lin Moyu na napapangiti na lang. Bumalik na sa dating posisyon si Ning Yi at tinapak si Lin Moyu habang binabati siya sa pagiging bagong kapten niya ng Shengsha at posible rin na si Lin Moyu ang pinakabatang kapitan sa kasaysayan. Dagdag pa ni Lin Moyu at iniisip na hindi pa naman ganoon katagal mula noong natapos niya ang national exam. Mukhang pati si Ni Xiong ay naaga ang pansin ng bagong kapitan ng Shengsha kaya naman nagsimula siyang maglakad at lapitan si Lin Moyu. Nagsimula niyang ideklara si Lin Moyu na isang 18 taong gulang bilang ang pinakabatang kapitan ng Shengsha. Nagsimula rin niyang basbasan at bigyan si Lin Moyu ng isang title bilang Star of Shengsha. Ang titulong ibinigay ni Ni Xiong ay nagpakita sa itaas ni Lin Moyu. Ikinagukat niya na mabibigyan siya ni Ni Xiong ng isang bagong title na nagbibigay ng 300 stats para sa lahat ng kanyang mga attributes at nababawasan ng 20% ang lahat ng gastos para sa paggamit ng kanyang mga skills. Meron din ito ang hatid na damage reduction na binabawasan ang matatanggap na pinsala ni Lin Moyu ng 10%. Nang makita ang titulo ni Lin Moyu, nagulat dito si Ni Xiong at tinanong si Lin Moyu kung meron na bang mas naunang title si Lin Moyu bago ang Star of Shengsha na ibinigay sa kanya ni Ni Xiong. Sumagot dito si Lin Moyu at sinabing meron na daw siya. Nakita ni Ni Xiong ang titulo ni Lin Moyu na Dragon War King at tinanong kung saan daw niya nakuha ang naturang titulo. Ang alam ni Ni Xiong ay nakukuha lamang ang titulong iyon sa Hell difficulty ng Dragon Frontline Outpost Dungeon. Nang marinig iyon mula kay Ni Xiong, ang lahat ng mga tao na naroroon ay nagkakagulo at nagsisigawan sa gulat. Nakumpirma na nila na ang lahat ng mga chismis ay totoo na maaari kang makakuha ng titulo mula sa Hell difficulty ng Dragon Frontline Outpost Dungeon. Ibig sabihin din noon na nagawa niyang mag-clear ng mag-isa sa Hell difficulty ng dungeon. Pinupuri na ngayon nila si Lin Moyu bilang isang Diyos. Dagdag pa nila na si Lin Moyu na lang siguro ang nag-iisa sa bansa nila na kayang magsolo sa Hell difficulty at pumatay ng ganoong aming mga Abyss Hounds nang siya lang di ba? Pati sila ay napapanganga mula sa pagkagulat mula sa narinig tungkol sa nakamit ni Lin Moyu. Ang kanyang nagawa na pag-solo clear sa Dragon Frontline Outpost ay nakakamangha para sa kanya dahil sinubukan na rin ni Moyu na mag-solo clear doon pero muntik na siyang mamatay sa loob. Hindi siya makapaniwala na kayang-kaya niya yon. Nagsimulang magharap sina Ni Xiong at Lin Moyu habang tinatanong ni Ni Xiong na sabihin niya kung papaano nakuha ni Lin Moyu ang titulo at kung ano-ano ang mga epekto ng titulo. Kakailanganin daw ng Shengsha Empire na ilista at ma-record ang impormasyon tungkol doon. Seryosong tiningnan ni Lin Moyu si Ni Xiong at sinabing ang titulo ay nakukuha mula sa pag-solo clear ng Hell difficulty ng Dragon Frontline Dungeon at nagbibigay ang titulong Dragon War King ng karagdagang 500 puntos sa lahat ng kanyang attributes at binabawasan ang kinakailangan ng paggamit ng lahat ng kanyang mga skills. Matapos ipaliwanag ay yumuko si Ni Xiong at tinapak si Lin Moyu sa kanyang balikat na ikinabigla niya ng kaunti. Pinupuri niya si Lin Moyu para kanyang magandang ipinakita at sa tulong ng titulong iyon, mukhang ang Shengsha Empire ay may isa pang bagong henyo. Pinuri ni Ni Xiong ang pagiging talentado ng binatang nasa harapan at para doon, binigyan niya si Lin Moyu ng permiso na gamitin ang mga military facilities na nasa fortress ngunit para magamit iyon ay kakailangan lamang ni Lin Moyu na gumastos ng kanyang mga military merits kaya naman masayang sinabihan siya ni Ni Xiong na siguraduhing magtatabi siya ng mga military points oras sa kanyang sarili. Nagpapasalamat ng sobra-sobra si Lin Moyu para sa pribilehiyo na ipinakaloob sa kanya ng kanyang senior. Masaya siya dahil sa kanyang access sa mga military facilities na tanging mga nasa ranggo ng 3-star captain at pataas lamang ang maaaring makamit ng mga yon. Matapos nakausapin ang tinaguriang Star of Shengsha na si Lin Moyu, bumalik si Ni Xiong sa entrance ng fortress at itinaas ang kanyang espada bilang palatandaan na ang labanan ay natapos na at ang legion na binubuo nila ay maaari nang umalis. Ang gininto ang aura mula sa espada ni Ni Xiong ay bumalat sa paligid at kinansela ang pagkakabuo ng legion at ang mga buff na ibinibigay sa kanilang lahat na ito. Nang mapayagan na silang umalis ay pumunta si Lin Moyu sa loob ng fortress at doon ay pinagmamasdan niya ang kanyang Thanatos side nagbabago pa rin ng anyo. Hawak-hawak ito ni Lin Moyu habang nagpapalabas ng mas itim na mga aura. Tinitingnan ni Lin Moyu ang mga detalye ng mga pinagbago ng Thanatos side at napagtanto niya na malapit nang matapos ang pagbabagong anyo ng kanyang armas.
Nang matapos ang pagpapalit ng Thanatos side na ngayon ay nasa level 25 na rin. Nagbibigay na rin ito ngayon ng 3,000 spirit na pinakamataas na para sa ngayon at iyon na ang limit kung saan kailangan pa niya na mangolekta ng iba pang mga set para mabuksan ang iba pang maaaring ibigay ng Thanatos side. Nakita ito ni Lin Moyu at napagtanto na mukhang iyon na nga lang ang pinakamataas na maaaring maabot ng Thanatos side kaya alam niya na kailangan niyang kunin ang iba pang kabilang sa set na yun para malampasan ang nakatakdang limit. Hindi pa rin alam ni Lin Moyu ang tungkol sa iba pang kasali sa set kaya naman sinisiguro niya na kukunin bang impormasyon tungkol sa iba pang mga equipment mula sa set kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Sa pagbabago ng Thanatos side, mukhang nakagising pa ito ng bagong skill. Ito ay ang skill na Evocation na binibigyang kakayahan ang Thanatos side na alista at mag-record ng kaluluwa ng napatay na ito ang boss at mangangailangan ng 1,000 spirit na magagamit para ipatawag ang kaluluwang iyon. Ang summon time para sa skill na iyon ay aabot ng 3 minuto. Agad na naisip ni Lin Moyu ang tungkol sa boss ng Dragon Frontline Outpost bilang isa niyang bagong overpowered na alagad na naman. Mukhang tuwang-tuwa si Lin Moyu sa ideya na maaari niyang ipatawag ang kaluluwa ng mga boss para lumaban sa kanya kaya naman ginanahan ulit siya at mukhang kakailangan na naman niya na mag-clear sa Dragon Frontline Dungeon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkita-kuta na naman muli ang party ni Xixing An at sina Ning Yi at Lin Moyu. Ipinapaliwanag ni Xixing An na maliban sa unang fortress na kinaroroonan nila ngayon, inatake rin daw ang pang-7 at pang-8 fortress. Ang lahat ng mga high-level na mga professional ng Shenxia ay pumunta na doon para tulungan sila at ang mga ulat mula sa ibang kampo ay nagsasabi na ang sitwasyon doon ay napakadelikado. Hindi lang daw ang Shenxia Empire ang inaatake kung hindi pati na rin ang Country Y, Country H, at Country M ay inatake na rin. Ang fortress na kinaroroonan ni Lin Moyu ngayon ay ang pinakamalayo mula sa Abyss at meron pang 9 na ibang mga fortress bago sila na hinaharangan ang mga pag-atake kaya naman matatanggap nila ang pinakakaunting epekto mula sa mga pag-atake. Kung pagsasamahin ang mga mabibigat at malalakas na mga depensa na ginawa ng mga pinakamagagaling na profesional ng Shenxia Empire, hindi magagawang makapagpadala at makapag-teleport ng mga demonyo na napakalakas para sa kanila. Sa kabila ng napakalakas na depensang iyon, hindi naman iyon isang bagay na walang mga pagkukulang. Kahit na hindi makakayang makapag-teleport ng ibang mga demonyo, ang ilan sa kanila ay magagaling pagdating sa pagiging mga assassin at paglusot sa kampo na kanilang mga kalaban. Nang marinig ang tungkol sa mga assassin, lumingon si Ning Yi kay Lin Moyu at nag-aalala para sa kaligtasan niya dahil namarkahan na siya ng Abyss King kaya naman kailangan niyang mag-ingat sa tuwing gagalaw siya sa loob ng Yuan battlefield. Tumango si Lin Moyu kay Ning Yi at sinabing mag-iingat siya. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng tumunog ang communication device ni Ning Yi. Itinaas ni Ning Yi ang kanyang kamay at sinagot ang tawag. Ang taong nasa kabila ng tawag ay ang kanyang lolo na tinatanong ang kanyang apo na si Ning Yi kung nasaan siya ngayon. Ipinaalam din ng kanyang lolo na si Ning Yiran sa kanya na naroroon na siya sa unang fortress sa Yuan battlefield. Ibinaba ni Ning Yi ang tawag sa kanyang communication device at tinanong si Lin Moyu at kanyang mga kasama kung ano ang gagawin nila dahil paparating na raw ang kanyang lolo. Ngumiti lang naman dito si Lin Moyu at sinabing nag-aalala lang naman siguro ang lolo niya para sa kaligtasan ni Ning Yi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na si Ning Yiran sa kinaroroonan ng kanyang apo at mukhang galit na naglalakad papalapit sa pwesto ni Ning Yi. Agad namang pinansin ni Lin Moyu ang presensya ng matandang lalaki na papalakad papalapit sa kanila. Pinansin din niya ang ranggo ng matandang lalaking nakasuot ng itim na salamin ay isang 5-star Divine General. Ngayon ay napagtanto na ni Lin Moyu na ang lolo ni Ning Yi ay isang taong nasa kaparehong level ni Bai Shen. Ninitian naman ni Ning Yi si Ning Yiran habang papalapit at palarong kinakahuayon ito. Nang makitang ang kanyang apo ay mabuti at hindi nasaktan, nakahinga ng maluwag ang matanda. Ang pagtingin sa kanyang apo ay nabago at napunta kay Lin Moyu. Nabigla ng kaunti si Ning Yiran sa lalaking nasa tabi ni Ning Yi. Pag-alit na isinigaw ni Ning Yiran ang pangalan ni Lin Moyu at pinatagal ang pagbigakas pangalan na ito. Nakakuyom pa nga ang mga kamay ni Ning Yiran at hinaharap na si Lin Moyu. Si Ning Yi naman ay galit na galit sa inaasta ng kanyang lolo na pinagbubuntunan ng galit si Lin Moyu. Si Lin Moyu naman ay naroroon lang at nakatayo na napapakamot ng ulo at hindi naiintindihan kung papaano alam ng isang 5-star Divine General na katulad niya ang kanyang pangalan. Sinagot ni Ning Yiran ang kanyang apo at sinabing wala lang naman ang ginagawa niyang iyon. Sinusubukan lang niya kung may lakas ng loob ang binatang nasa harapan niya. Sa kabila ng mapagbirong asta niya sa harap ng kanyang apo at si Lin Moyu, galit na galit ang matanda at binubuo na ang kamao na ito. Hindi niya matanggap na ang lalaking iyon ay kasakasama ni Ning Yi. Para kay Ning Yiran, parehong-pareho sila ni Bai Shen na para sa kanya ay nakakainis. Nagsimulang ipinakilala ni Ning Yi si Lin Moyu sa kanyang lolo pero hindi niya tinuloy dahil mukhang alam naman na ni Lin Moyu ang pangalan ng matanda.
Ipinakilala rin niya si Lin Moyu sa kanyang lolo pero mukhang alam naman na niya ang tungkol sa kanya kaya hindi na niya itinuloy. Nagsimulang ilagay ni Lin Moyu ang kamay sa dibdib at yumuko sa harap ni Ning Yiran bilang paraan ng pagbibigay galang ay pagpapakilala. Nakilala agad ni Lin Moyu ang matandang lalaki sa kanyang harapan bilang ang principal ng Xiajing Academy matapos marinig ang tungkol sa kanya. Matapos ang pagpapakilala ay agad na pinatigil ni Ning Yiran ang lahat ng pagiging magalang at formal. Sinisisi na ngayon ng lolo ni Ning Yi si Bai Shen dahil mukhang tumatanda na rin siya at nagiging makakalimutin dahil paano niya nagawang sabihan si Ning Yi na pumunta sa Yuan battlefield at kumpletuhin ang task. Sumagot naman si Ning Yi na sinabihan daw siya ni Bai Shen na si Ning Yiran daw ang nagbigay ng mga task na yon. Nang marinig ito ay nagsimulang magsisisigaw si Ning Yiran at minumura si Bai Shen dahil hindi raw nila pinag-usapang dalawa ang tungkol doon ng kahit minsan. Sabi niya na abala daw siya noong araw na yon at sinamantala ito ni Bai Shen para gumawa ng kalokohan. Pinagsabihan niya si Ning Yi na maging mabuting bata at sumama sa kanya pabalik. Meron daw mga task sa academy na pwedeng gawin niya sa halip na sa Yuan battlefield. Lumapit si Ning Yi kay Lin Moyu at kumawa sa kanya habang sinasagot ang lolo niya na siya raw ang nagsabi at nagturo sa kanya na kailangan niyang tapusin kung ano man ang pinagpasyahan niyang simulan. Sinabi rin niya na ngayon na tinagap naman na niya ang task mula sa academy, mas mainam na lang daw na kamoleituhan ito anuman ang mangyari. Medyo naiinis na si Ning Yiran at kumukulo na ang dugo kay Lin Moyu na iniimpluwensyahan ang kanyang minamahal na apo. Nang makita ito ay pinrotektahan ni Ning Yi si Lin Moyu at sinabihan si Ning Yiran na huwag bantaan si Lin Moyu dahil gusto rin daw niyang mag-farm ng mga level sa loob ng Yuan battlefield kaya gusto muna niyang manatili. Inalok siya ni Ning Yiran na magpapadala na lang daw siya ng mga tao para tulungan siya sa pag-clear ng mga dungeon. Hindi naman ito pinag-isipan pa ni Ning Yi at sinabing hindi na niya sila kailangan dahil kayang-kaya na raw sila buhat ni Lin Moyu na siya lang. Sinigawan siya ng kanyang lolo at sinabing anong kalokohan ang pinagsasasabi nila. Naghahanap ba silang dalawa ng ikamamatay nila para kumbinsihin si Ning Yiran na totoo ang kanyang sinasabi? Inilabas ni Ning Yi ang isang gintong Hell Sentry Dagger na isa sa mga equipment na nakukuha sa pag-clear ng Dragon Frontline Outpost. Nang makita iyon, nabago ang pakikitungo ni Ning Yiran sa kanila at tinanong sila kung nagawa ba talaga nilang nag-clear ng isang Hell difficulty ng Dragon Frontline Dungeon. Sumagot naman si Ning Yi at sinabing si Lin Moyu daw ang gumawa ng lahat ng trabaho sa dungeon kaya naman wala na lang siyang ginawang kahit ano doon. Nagsimula ring kumbinsihin ni Lin Moyu si Ning Yiran at pinalabas ang kanyang titulo na Dragon War King sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi niya sa lolo ni Ning Yi na sisiguraduhin niyang maayos niyang poprotektahan si Ning Yi kaya huwag na siyang mag-alala. Nakita ni Ning Yiran ang title sa itaas ng ulo ni Lin Moyu at nabigla kagaya ni Ni Xiong na meron siya ng Dragon War King. Alam ni Ning Yiran sa kanyang sarili na kaya ni Lin Moyu na mag-clear sa loob ng isang large-scale dungeon ng mag-isa. Hindi niya lubos akalain na kayang-kayan rin pala niya na mag-solo clear ng Hell difficulty. Nang makita ito ay nakapag-isip-isip siya ng kaunti at napagtanto na parang may mali at kakaiba tungkol kay Lin Moyu. Kapag natapos ang pag-uusap nila ay mukhang may kailangang itanong si Ning Yiran tungkol sa ogiging sobrang overpowered ni Lin Moyu. Matapos na marinig ang pangako ni Lin Moyu kay Ning Yiran na poprotektahan siya sa loob ng dungeon, lumapit si Ning Yi kay Lin Moyu at kumapit sa kanya. Nakangiti silang dalawa habang nagpapalam kay Ning Yiran at gusto na ata ni Ning Yi na mauna na munang umalis ang kanyang lolo. Sinabi niya kay Ning Yiran na babalik din naman sila kapag magsisimula na ang kompetisyon sa ilang araw dahil ngayon muna ay magfa-farm muna sila ni Lin Moyu para magpalakas. Mukhang kumalma na ng kaunti si Ning Yiran at kampante na sa kaligtasan ng kanyang apo na wala na siyang dapat ipag-alala pa dahil meron naman si Lin Moyu. Mukhang kumbinsido si Ning Yiran mula sa mga narinig at mga nakita niyang ebidensya na ipinakita nila kanina. Kahit na nakumpirma na niya ang lakas at katauhan ni Lin Moyu, may nararamdaman pa ring kakaiba si Ning Yiran.